Natali sa wheelchair ang isang Argos de Jesus matapos ang aksidente at iyon din ang rason kung bakit hiniwalayan ng kasintahan nito ang lalaki. Kumuha si Argos ng nurse na mag-aalaga sa kanya at dahil sa malakas na atraksyon na nararamdaman ng binata para sa private nurse niya, inalok ito ni Argos ng 3 milyon kapalit ng 1 taong pagpapaligayan nito sa kanya sa ibabaw ng kama. Sinunggaban naman ni Laika ang magandang oportunidad na nag-aantay sa kanya dahil sa pera. Kaso matapos ang kontrata, tsaka niya napagtanto na bukod sa katawan niya ay nakuha na rin pala ng lalaki ang kanyang puso. Makaya bang aminin ni Laika sa lalaki na maliban sa mahal na ito ay nagbunga din ng triplets ang makailang ulit nilang ginawa? Kung minsan sa hirap ng buhay, kailangan nating lumaban dahil wala tayong pagpipilian. Nabibilang na lang ang mabubuting tao. Ang iba ay sasamantalahin pa ang kalagayan mo para lamang masatisfy. At isa dito na naging biktima si Laika. Hindi lang dahil sa pag-ibig kundi sa pera. Siya kasi ang tipong lahat gagawin para sa pamilya. Bakit Biyernes Santo ang mga mukha ninyo? Pahagis na ipinatong ni Laika ang bag sa ibabaw ng sofa pagdating sa bahay at umupo bago tinanggal ang sapatos sa nananakit niyang paa dahil sa maghapong nakatayo sa pinagtatrabahuhang hospital bilang isang nurse. Kasi naman tong kuya mo, umutang sa lending. Ayun, sinisingil kasama yung tubo. Sumbong ng kanyang inang galit na galit ang boses. Tiningnan pa ang katabing anak na saksakan ng tamad at gastador pa. May maayos naman sanang trabaho sa sabunan. Pero umalis dahil ayaw ng inuutusan. Mainit din daw at hindi kinakaya ang kemikal sa loob ng paggawaan. Kasi naman inay, ayokong mahatak yung motor. Sayang naman yung 2 taong hulog ko kaya ayun. Katwiran naman ang kanyang Kuya Lendon. Mahina itong binatukan ng kanyang ina. Di ba't sinabi ko na sayo na pagtiyagaan mo muna doon sa sabunan? Ano ba naman yung 1 taon para mahulugan mo yung motor mo? Napabuntong hininga si Laika sa kumusyon ng dalawa. Pagod siya kaya iniwan ng mga ito. Ang ending na naman kasi nun, siya ang magbabayad dahil siya itong may trabaho. Kaya nga sa loob ng 1 taong pagtatrabaho niya, wala siyang nabili para sa kanyang sarili. Wala siyang ibang inintindi kundi mga bayarin sa loob ng bahay. Samantalang nung nag-aaral siya, kahit may trabaho ang kapatid, hindi man lang siya inabutan ng kahit na 5 duling. Nagtitiis siyang magtrabaho para makatapos sa kolehiyo. Ginawa niyang araw ang gabi at ginawang gabi ang araw dahil sabi ng kanyang ina, wala itong ipangtutustos sa kanya at mas makakabuti kung hindi na lang siya mag-aaral. Tutal babae naman siya at bubuhayin ng asawa. At ang dapat niyang gawin, maghanap ng mayaman na papakasalan. Laika anak, wala ka bang maitutulong sa kuya mo? Tanong ng kanyang ina. Bago pa man siya makarating sa kanyang kwarto, napakabait ng boses nito. Napahinto siya habang pinipihit ang seradora. Wala inay, pahatak na lang ni kuya ang motor niya. Total naman ginagawa lamang niyang service sa mga kaibigan niyang lasinggero. Pagod niyang tugon. Laika naman, naririnig mo ba yung sinasabi mo? 1 taon na lang mababayaran ko na yun ng buo. Galit na tumayo ang kapatid at sinigawan siya. Inis niya itong nilingon. Anong gusto mong gawin ko? Magnakaw? Ako na nga gumagastos dito sa loob ng bahay tapos ako pang magbabayad ng mga utang mo. Nagtitimpi niyang sagot. Wala naman itong trabaho kaya hindi nito kailangan ng motor. Ayan, dyan ka magaling ang manumbat. Pamilya mo kami pero kapag umasta ka parang hindi. Alam mo, simula nang nagkaroon ka ng trabaho, yumabang ka na Laika. Anong pinagmamalaki mo? Yung pagiging nurse mo? Sinundan nito iyon ng pagak na tawa bago nagsalitang muli. Kapag ganyan ang ugali mo, wala kang pakibagay sa tao. Wala ka ding mararating sa buhay, tandaan mo yan. Madiin at singhal na saad ng Kuya Lendon niya bago tumalikod at lumabas ng bahay. Malakas pa nitong hinampas pasara ang pintuan. Naiwan sila ng kanyang ina at masamang nakatingin sa kanya. Lumalabas na siya na naman ng mali. Sa tuwing uuwi na lang siya ng bahay, problema ang nadadatnan niya. Kailan ba siya uuwing may mag-aalok man lang sa kanya ng malamig na tubig? Kailan siya uuwing may magtatanong kung kumain na ba siya? Ayan ang gusto mo, Laika.
Yung nagbabangayan kayo sa harapan ko. Naturingan kang bunso, ang lakas ng loob mong sumagot sa kuya mo. Anong gagawin natin kapag nakulong ang kuya mo dahil sa utang niya? Di ba mas malaking problema? Talak ng kanyang ina. Dama niya ang pagbigat ng kanyang kalooban. Alam naman niyang hindi siya nito kakampihan dahil walang ibang magaling sa kanyang ina kundi ang panganay. Sayang lang at wala na ang kanyang ama na mahal siya. Hindi na siya sumagot at mabilis na pumasok sa kwarto. Humilata at kalaunan, nilamon na ng antok dahil sa matinding pagod. Umaga na nang magising siya. Hindi pala siya nakapagbihis kagabi na nakatulog na lang na masama ang loob. Kaya heto, hinuhubad niya na ang kanyang uniforme. Naligo at nilabhang sabay. Kayla! Tumitili si Raisa nang makarating siya sa pinapasukang hospital sa umagang iyon. Same sila ng schedule magkaibigan at madalas ito lang nakakausap niya tuwing break time or kahit busy dahil pumupunta ito sa kanyang pwesto kung may gustong ichika. Bagay kasi talaga sa best friend niyang maging marites. Madaling makasagap ng balita. Animong CCTV camera. Kay Raisa nga niya na lamang may relasyon si Doc Jun at si Doktora Kiana. May sasabihin ako sa iyo, my dear. Kilala mo ba si Argus de Jesus, isang successful entrepreneur sa larangan ng industriya? Kung bakit ay kinikilig pa ito nang banggitin ang pangalan ng lalaking hindi naman pamilyar sa kanya. Umiling siya dahil nga hindi naman talaga niya kilala ang lalaking binanggit nito. Ano? Hindi mo napapanood sa TV yung balita? Palagi nga siyang nilalathala sa telebisyon. My goodness, saang planeta ka ba nakatira? Taray-tarayang saad nito at nag-rolled eyes. Raisa, diretsuhin mo na ako dahil wala akong panahon na manood ng TV. Ni magbihis hindi ko nagawa kagabi pag uwi ko dahil nakatulog agad ako sa pagod. O siya, sige. Ang lalaking tinutukoy kong Argus ay nadisgrasya 1 buwan na ang nakalilipas. At ayon, sobra daw na naapektuhan ng mga paa. Pero may chance pa namang makalakad kaso nga naka-wheelchair ngayon at ikaw ang gusto niyang maging nurse. Nakangisi ito sa kanya habang nagsasalita. Napataas ang isa niyang kilay. Wala namang problema sa akin. Basta may sahod payag ako. Kahit nga siguro ipadala ako sa basilan na taga-injection ng mga sugatan doon ay payag ako. Wala akong uurungang trabaho. Determinado niyang tugon. Then what are you waiting for? Pumunta ka na sa office dahil kanina ka pa inaantay ni Sir. At good luck friend dahil matinik daw sa chicks itong si Argus. Pahabol sa kanya ng kaibigan. Nagkibit balikat siya. Ano bang magagawa ng isang imbalido? Tanong na lamang sa kanyang sarili habang papunta sa opisina ng pinaka-head sa hospital na yun. Dasal niya na sana. Malaki ang offer bilang private nurse ng Argus na ito kung totoong mayaman dahil nahaharap siya sa problema ngayon. Matapos ngang kausapin si Laika ng head sa hospital na pinagtatrabahuhan, ay agad siyang umuwi upang mag-impake. Stay in siya sa bahay ni Argus de Jesus at uuwi lamang siya kapag nakakalakad na ito. Iyon ang ipinaliwanag sa kanya kanina nang kausapin siya sa hospital ng kanilang head. Huwag mong sabihin nga alis ka dahil dinibdib mo ang sagutan ninyo ng kapatid mo kagabi. Ano ka ba naman, Laika? Ganyan ka na ba kawalang pakialam sa kuya mo ha? At talagang titiisin mo siya? Galit ang kanyang ina nang makitang lumabas siya ng kwarto at may dalang bag na naglalaman ng kanyang gamit. Inay, wala akong balak takasan ng responsibilidad ko sa inyo. Kinuha akong personal nurse ni Mr. De Jesus, isang imbalido. Mataas ang sahod kaya pumayag na ako. Paliwanag niya sa kanyang ina, tsaka itong umiti. Ganun ba anak? Mabuti naman. Halika kumain ka muna. Alam kong hindi ka pa nag-aalmusal. Kinuha nito ang kanyang bag at inilapag sa sahig bago siya hinila patungong kusina. Naroon ang kuya niyang nagkakape pa lang kahit natanghali na. Anak, may good news si Laika. Kinuha siyang private nurse na malaki ang sweldo kaya wala ka na nga alalahanin sa utang mo. Kapag sumahod si Laika, mababayaran mo na ang utang mo. Masayang saad ng kanyang ina. Hindi pa man ay pinangunahan na siya nito. Tinignan siya ng kapatid at ngumiti ito. Alam ko namang hindi mo ko matitiis, bunso. Mahal mo kaya ako. Naalala mo ba noong maliit ka pa? Nilulumpo ko lahat ng umaapi sa iyo kaya dapat ngayon ka bumawi. Tatawa-tawang sabi nito at siya'y nilapitan.
Inangkla ang braso sa kanyang leeg at ginawa yung bagay na ikinaiinis niya pa dati na ginugulo ang buhok niya. Ganto ang kapatid kapag naglalambing sa kanya. Inaasar muna siya. Hinalik-halikan nito ang ulo niya bago masayang bumalik sa sariling upuan. Napapangiti naman ang kanyang ina dahil okay na sila ng kanyang kuya. Yun lang at bati na sila. Naiinis at sumasama ang loob niya sa kanyang pamilya pero hindi niya kayang tiisin ang mga ito. Magkano ba yung utang mo kuya at pag-iipunan ko na lang? Kumakain na siya nang magtanong. 500,000. Medyo lumaki kasama ang interes. Hindi lamang naman yun dahil sa motor. Matagal na kasi itong utang ko. Hindi ko na malayang lumaki na pala at ipakukulong na ako. Alanganing tugon ito at sa huli ay nagpapaawa. Natilihan siya sa malaking halaga. Bago ka magalit bunso, yung iba doon nagastos ko nung ipinalibing si Itay at ang nagamit natin sa kanya sa hospital. Himig paliwanag nang makita ang kanyang reaksyon. Tama ang kapatid mo anak kaya sana huwag mong hayaang makulong ang kuya mo. Malaking kahihiyan ito para sa atin. Singit ng kanyang ina. Hindi na lamang siya kumibo. Sisikapin na lamang niyang mabayaran iyon dahil wala naman talagang ibang maaasahan ng kapatid dahil hindi naman ito nakagraduate ng college. Dagdagan pang tamad at walang tiyaga sa trabaho. Ayaw sa mainit, ayaw mapagod. Hindi siya nangakong babayaran iyon, kundi sinabing tutulong lamang sa pagbabayad. Ayaw niyang akuin lahat ng malaking bayarin na yun. Matapos mag-almusal, ay inihatid siya ng kapatid sa address na papasukan niya para alam ng mga ito. O ayan na bunso ha, baka sabihin mo hindi kita hinatid. Tatawagan din kita para kamustahin. Kay bait na saad ng kanyang kuya. Hindi na lamang siya kumibo. Alam naman niya ang rason kung bakit nais siya nitong tawagan. Kumaway na lang siya nang umalis na ito at siya naman ay nag-doorbell sa mataas na gate. Ngumiti ang mayordoma sa kanya nang mapagbuksan siya nito ng gate. Nagpakilala itong Nympha. Pinakilala rin sa kanya ang hardinerong naroon sa veranda na si Banjo. Ito ang magiging kwarto mo ma'am at ito namang katabi ay kay Sir Argus. Kanina ka pa pala niya inaantay. Katunayan nakadalawang tanong na siya. Sabi ni Aling Nympha nang samahan siya sa kanyang magiging silid. Salamat manang. Inilibot niya ang kanyang paningin sa malawak na espasyo. Malayong malayo sa kanyang silid sa bahay. Dito ay kumpleto ng gamit at may sarili pang ang telebisyon sa loob. Nasa kwarto niya nga pala si Sir Argus. Ang sabi puntahan mo siya pagdating mo. Muli ay nagsalita si Manang. Tumango siya na sinundan na lamang si Manang nang magpatiuna itong lumakad palabas. Kumatok ito sa katabi niyang kwarto at narinig niya ang baritonong boses mula sa loob nun. Come in, sabi ng buong boses ng isang lalaki. Binuksan ng ginang ang kwarto bago siya nilingon at sinenyasang pumasok na. Tsaka tumalikod si Manang at naiwan siyang nakatayo sa may pinto. Mabagal ang hakbang ni Laika na pumasok sa malamig na kwarto. Nakita niya ang lalaking nakatitig sa kanya mula nang pumasok siya sa pintuan ng kwarto nito. Natigilan siya at napatitig din sa lalaki. Totoo nga pala talaga ang sinabi ni Raisa na makalaglag panty itong si Argus. Kaya pala kilig na kilig ang kaibigan. Ito yung tipo ng lalaking titilian sa mall pero hindi pa rin maikakailang isa itong baldado. Pero bakit kaya? Siguro mapaglaro sa babae kaya nakarma. Anyway, nandito siya upang alagaan ito, hindi upang i-judge. Good morning Mr. De Jesus. Ako nga pala si Laika Legarde, yung pinadalang nurse para alagaan po kayo. Pagpapakilala niya dito. Hindi niya nagawang ikurap ang kanyang mga mata dahil sa nakikitang kakisigan ng lalaki. Ayaw man niyang aminin, ngayon lamang siya nakakita ng ganito kagwapo. Talagang nakakatuyo ng laway dahil napapalunok siya at ang hat nito kahit nakaupo sa wheelchair. Tumingin ito sa kanya at ngumiti kaya nakadagdag iyon sa kagwapuhan ng lalaki. Kumakabog ang dibdib ni Laika sa hindi maipaliwanag na kaba habang ang mga mata ng lalaki namamasyal sa buong mukha niya. Grabing makatitig si Argus para siyang malulusaw. Are you single? Diretso at mabilis nitong tanong na bahagyang umarko ang labi ng lalaki. Ho! Saglit siyang napatanga sa tanong nito. Anong connect nun sa trabaho niya?
I don't like employees who have committed someone or might asking for a day off just to go on a date. Diretsong sabi ng lalaki sa kanya. Nakahinga siya ng malalim dahil wala naman palang ibang kahulugan ng tanong nitong yun. Kulang na lang mag-overthink siya kanina. Wala po akong boyfriend. Diretso niya ring tugon kaya nakita niya ang muling pagguhit ng ngiti sa labi ng lalaki. Bahagyang lumapit ang kanyang amo nang pagulungin nito ang electric wheelchair. Ngayon ay wala ng 1 metro ang layo nila sa isa't isa. At sa sobrang lapit ng lalaki, pakiramdam ni Laika ay naririnig niya na kahit ang paghinga nito. Good, wika ni Argus nang sabihin niyang wala siyang nobyo. Your task as my nurse will be easy. Una, sasamahan mo ko tuwing may therapy. At nandoon ka kapag gusto kong mamasyal sa labas. Ikaw ang magpapainom ng gamot sa akin at magpapaligo. Understand? Habang idinidiscuss nito ang kanyang mga gagawin, nakatingin lamang si Laika sa bawat buka ng mga labi ni Argus at may naglalaro sa kanyang isipan sa mga sandaling yun. Yes sir, naiintindihan ko. Okay, pwede ka nang mag-start ngayon. Gusto kong maligo. Pwede mo na akong tulungan tanggalin tong suot ko. Utos nito sa kanya. Natigilan si Laika nang marinig ang sinabi ni Argus. Sanay naman siyang makakita ng katawang hubad dahil sa kanyang trabaho at profesional siyang pumunta rito bilang nurse ng lalaki. Pero bakit ganoon na lang ang epekto sa kanya pagdating kay Argus? May sinabi ba akong hindi maganda? Kunot noon ito sa pagkakatitig niya rito. Wala naman sir. Halos mataranta siya nang makitang naguhubad na nga ito ng damit. Nakalimutan niyang naroon siya para sa trabaho na dapat inaalalayan ng lalaki. Nang bumungad sa kanya ang mala-adonis nitong katawan, naiilang siyang nag-iwas ng tingin. Wala ka bang balak na tulungan ako? Tanong nito nang hindi man lang siya kumilos. Muli siyang napatingin sa mga mata nito kaya kita niya ang pagngisi ni Argus. Nang akmang huhubarin na nito ang short ng lalaki, mabilis siyang tumalikod. Sandali lang sir ha, ihahanda ko muna po yung pampaligo niyo sa tub. Nagmamadali siyang tumalikod upang umiwas sa amo. Sa totoo lang para bang hindi pa siya handang makita ang alaga nito. Baka naman mahimatay siya. Uungat sanay siya, pero hindi pa man nakikita yung kay Argus, naninigas na siya. Madali siyang pumasok sa banyo at nagtimpla ng tubig sa tub. Alam naman niyang doon ito maliligo dahil hindi naman makatayo ang lalaki. Laika, matagal ka pa ba dyan? Maya-maya ay narinig niya itong kumatok. Hindi pa man nakakapasok ang lalaki ay natataranta na si Laika. Binuksan niya ang cabinet at naghagilap ng malinis na towel para sa gagamitin nito. Ramdam niyang nasa likod niya na ang wheelchair ni Argus dahil malapit ang pinagmula ng boses matapos nitong magsalita. Pwede mo na ba akong tulungang pumunta ng tub? Tanong ng lalaki sa kanya. Huminga muna ng malalim si Laika at nag-ipon ng hangin sa kanyang dibdib. Sinabi sa kanya ni Raisa na chick boy si Argus kaya tila sanay na sanay ito sa mga ganito. Niwala itong reaksyon sa mga mata matapos niyang makita ang mga niluluhuran ng mga kababaihan. Na kaya naman pala pinipilahan ito ng mga babae dahil sa pinagpala nitong alaga. Bakit namumutla ka, Laika? Ngayon ka lang ba nakakita nito? Hindi niya na namalayang doon na pala nakatutok ang kanyang paningin. Sa dami ng kanyang naging pasyente, ngayon lang siya naapektuhan ng ganito. Pinagpapawisan ata siya. Diyos ko, bakit ganito ang haba at mataba pa? Gayunman, nagtimpi siyang wag iyong dakmain. Tinignan niya ito at sumeryoso. Mr. De Jesus, pwede bang wag natin tong gawing awkward? Professional akong pumunta dito para magtrabaho. Sana maging maayos tayo pareho. Seryoso niyang wika. Walang problema. Sagot nito na kahit hindi niya tingnan ay may kakaibang ngisi sa labi nito. Nagsimula na siyang lumapit kay Argus para buhatin ito patungong loob ng tub. Iginiya ni Laika ang isang braso ng lalaki upang iyakap sa kanyang leeg. Nang magdikit ang mga katawan nila ay ramdam ni Laika ang kuryenteng dumaloy sa kanyang kalamnan na nagmula sa lalaki. Pero kailangan niya iyong dedmahin. Halos magdikit ang mga mukha nilang dalawa bago pa man ito nailapag sa tub. Kay bango ni Argus kahit na hindi pa man ito naliligo
Amoy Baby Johnson. Walang imik na sinabon niya ang katawan ng lalaki. Titig na titig ito sa kanya, partikular sa nabasa niyang damit kung saan nakabakat ang mayamang parte. Iniiwasan na lamang niyang tumingin kay Argus dahil tsak na magtatagpo ang mga titig nila. Nang mapadako ang kanyang mga kamay na may hawak na sabon sa matipuno nitong dibdib, nakita niyang napapikit si Argus. Pigil nito ang kanyang kamay nang unti-unti iyong dumausdos. "Kaya ko na," sabi nito't inagaw ang hawak na sabon. Namumula ang magkabilang pisngi nito habang pinanonood niya ang ginagawa ng lalaki. Nang matapos maligo, ay muling inalalayan ni Laika ang lalaki habang iwas na iwas mapatingin sa buhay na buhay nitong sawa. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay habang pinupunasan ito ng tuyong towel. Tsaka palang yata naging normal ang heartbeat niya nang marating ang sariling silid upang magbihis dahil basa na rin siya. Kaya niya ba talaga ang ganitong trabaho? Naitanong niya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa, kinatok na siya ng maid. Pinatatawag siya ng amo para sumabay sa pananghalian. Kung may choice nga lang siya, ayaw sana niyang sumabay sa lalaki kaso wala. Nasabi rin sa kanya ni Manang na siya ang kauna-unahang kinuha ni Argus na private nurse. Nitong mga nakaraang araw na wala itong maid, nagagawa naman daw nitong maligong mag-isa. Nga lang, alam niyang hirap ito. Pagpasok nila sa kusina, nakatutok na ang mga mata ni Argus sa kanya na walang kakurap-kurap. Itinuro nito ang katapat na silya kung saan siya nito gustong umupo. Pagkatapos ay tsaka sinenyasan si Manang Nympha na iwan silang dalawa. "How young are you, Laika, if you don't mind?" Basag nito sa katahimikan. 24. Tugon niya na hindi tinapunan ng tingin ng lalaki. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang pagguhit ng ngiti nito sa labi. "Is still virgin?" Muli nitong tanong. Dagli niyang nabitiwan ng hawak na kutsara at humalugpos ito sa kanyang kamay, tuloy-tuloy sa baba. "Sorry sir, ba't naman kasi kayo ganyang magtanong?" Bawi niyang pinulot ang kutsarang nahulog at pinalitan. Wala namang kakaibang reaksyon na nakikita sa mukha nito nang bumalik siya sa pwesto, pero hindi niya alam kung sasagutin ba niya ang tanong nito. Mas pinili ni Laika na hindi sagutin ang tanong ni Argus dahil personal na iyon masyado. Umiwas na lamang siya. Choice niya naman kung sasagutin ito or hindi. Simula nun, naging mailap siya sa lalaki. Masyado kasi itong straightforward magtanong at kinakabahan siya every time na malapit sa binata. Mas focus na lamang siya sa trabaho at ipinakita niyang professional siyang tao. Oo, noong unang linggo, hirap siyang mag-adjust at pinanginginigan siya ng kalamnan tuwing magkakadikit ang katawan nilang dalawa ng amo. Iniiwasan na lamang niyang tumingin sa V-line nito, espesyal kapag pinaliliguan ng lalaki dahil nag-iiba ang kanyang pakiramdam na ngayon lang naman nangyari. "Manang, anong nangyari kay Sir Argus? Bakit siya nakatali sa wheelchair?" Habang nagluluto si Manang ay tinulungan ito ni Laika. Naiinip kasi siyang walang kausap sa kwarto kaya naisipan niyang bumaba. Mukha namang walang iuutos sa kanyang among lalaki. Sinilip niya ito kanina sa kwarto at nanonood lamang ito ng movie. "Naku Laika, mahabang istorya. Yan kasi si Sir Argus, may kasintahang si Tamara. Galing sila sa party pareho at nagselos daw itong girlfriend ni Sir sa mga babae doon. Nagpakalasing at siya daw itong nagpumilit magmaneho." Mali pa lang nasagap na balita ni Raisa dahil ang sabi nito, si Argus ang nagmamaneho ng bumangga ang kotse. Kung ganoon, anong nangyari kay Tamara? Bakit hindi niya dinadalaw si Sir Argus? Nako, simula nang ma-hospital si Sir Argus hanggang sa nakalabas ay walang Tamara na dumalaw sa kanya. Galit ang naging tono ni Manang Nympha. Sa pagkakaalam kasi niya, ito ang nag-aalaga kay Argus at nag-aasikaso sa lahat ng mga pangangailangan nito nang siya ay wala pa. Ang ibig niyo hong sabihin, Manang, hiwalay na si Sir at si Tamara na yun? Muli ay kanyang pag-uusisa. Nagkibit balikat ito. Magsasalita pa sana siya nang may marinig na tumikhim sa kanilang likuran at sabay pa silang napalingon at pinagmulan ng tikhim na yun. Si Argus ang nasa pintuan ng komedor at may seryosong muka. "May kailangan ka ba?" Mabilis niyang tanong pagkakita sa amo.
Pakiramdam niya, narinig ni Argus ang pinag-uusapan nilang dalawa ni Manang. Wala naman siyang masamang sinabi. Walang kibo na pinagana nito ang wheelchair, palapit sa fridge at kumuha ng bottled water. Ininom tsaka inihagi sa trash bin. Sumunod ka sa akin. Bago ito lumabas ng kusina ay sabi nito sa kanya. Nagkatinginan pa sila ni Manang bago siya sinenyasan na sundan ito. Tumalima naman kaagad siya upang sundan ng lalaki. Sa malawak na veranda niya ito natanaw habang palabas ng main door. Mabagal nitong pinagugulong ang wheelchair patungo sa likurang bahagi ng bahay. Nilingon pa siya ng lalaki bago nagpatuloy habang siya'y nakasunod dito. Huminto ito sa tabi ng malawak na pool na nakatanaw sa malinis na tubig na sa tingin niya ay may malalim na iniisip. Wala naman siyang lakas ng loob para tanungin kung anong iniisip nito. Do you know how to swim? Maya-maya ay malamig ang boses nitong tanong na nilingon siya. Medyo lang po, sir. Okay then, let's swim. Napamaang siya sa sinabi ng lalaki. Nakadrugs ba ito? Paano makakalangoy ang isang baldado? Sir, delikado baka malunod kayo. Baka makasuhan pa ako. Dagli niyang tugon. Mahina naman itong tumawa. Gusto ko lang namang maligo na kasama ka. Don't worry, hindi ako malulunod. Come here. Tawag pa nito sa kanya. Kakaiba din ng lalaking to. Naisip na lang ni Laika habang palapit sa lalaki. Ganoon na lang ang gulat niya nang hapitin siya sa bewang kaya napaupo siya sa mga hita nito. Naipinag-alala niya baka masaktan nito. Sir, mabilis niyang react nang maramdaman agad ang tumusok na kung ano sa pangupo niya. Tinangka niyang tumayo pero kahit palabaldado ang lalaki, napakalakas nito. Para siyang iginupo sa pagkakaupo na nag-init ang magkabilang pisngi. Naramdaman na lang niyang gumagana ang wheelchair patungo malapit sa pool na labis niyang pinag-alala. Mabilis niyang pinigilan ang kamay nitong nasa button ng upuang digulong para huminto ang wheelchair bago pa sila mahulog. Sir, pasensya na pero hindi niyo pa kaya. Kung naiinitan kayo at gustong maligo, Laika, I like you. Putol nito sa kanyang sasabihin. Ramdam niya ang paghaplos ng mainit na palad ni Argus sa kanyang likod, pababa sa kanyang bewang na nagbigay ng kilabot sa kanya. Natigilan siya sa pagsasalita at diretsong tumingin sa lalaki. Malinaw ang narinig niyang sinabi nitong gusto siya ng lalaki. Bilang lalaki may pangangailangan ako, and you probably understand what I mean. Do I need to find someone else if you're here? Of course not. That's why I am asking you if you're still a virgin. Walang paligoy-ligoy na sabi ng lalaki na ikinapula ng mukha niya. Hindi naman siya ipinanganak kahapon para hindi mabasa at maintindihan ang sinabi ni Argus. Dali-dali siyang tumayo sa kandungan nito at sa pagkakataong yun, hinayaan siya ng lalaki. Laika, ngayon ko lang ulit naramdaman to sa isang babae. Hinagod siya nito ng sensual na tingin bago nagpatuloy. Hindi alintana ng lalaki ang pagkagulat at inis niyang reaksyon. Please, pumayag ka na, Laika. Be my sex slave, even for 1 year. Promise I pay you 3 million. Nagsusumamo ang boses ni Argus na para bang problemado na siya lang ang tanging makakalutas nito. Grabe, ganito pala talaga ang mga mayayaman. Kayang bilhin ang dangal nilang mga mahihirap. Nainsulto man ay pilit pinaglabanan niya iyon. Kulang na nga lang ay maiyak siya. Sa uri ng trabaho niya, ngayon lang siya nabastos ng ganito. Sa isang tao pa man din na hinangaan niya sa angking kagwapuhan. Pero talaga palang napakababaero. Sa inis ay iniwan niya ito na hindi sinasagot ang sinabi ng lalaki. Mataman lang itong pinagmasdan ni Argus. Confident siyang pag-iisipan ni Laika ang kanyang alok dito. Wala pang sino mang babae ang tumanggi sa isang De Jesus. Pagkuway ngumisi pa ang lalaki. Tila naiwan pa sa kanyang katawan ang halimuyak ng dalaga na lalong nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Kamusta ka naman, friendship? Mukhang hindi ka nag-e-enjoy sa trabaho mo ah. Anong nangyari? Bungad sa kanya ni Raisa nang makipagkita sa kaibigan. Bagaman nakangiti, siguro'y nababasa nito ang reaksyon sa kanyang mga mata. Wala itong pasok sa araw na yun kaya tinawagan siya at nag-ayang lumabas. Pangalawang linggo niya na sa poder ni Argus at hanggang ngayon hindi pa rin siya makapag-move on sa inalok nito sa kanya.
at minsan niya nang pinag-isipang tanggapin dahil sa pera. Nagpaalam siya kay Argus na lalabas at nagkunwaring may bibilhing personal na mga gamit at pumayag naman ng lalaki kaagad. Pero takot yata na hindi siya bumalik kaya pinasamahan siya kay Manang Nympha na ngayon ay nasa department store at may importanteng bibilhin. Siya naman ay heto, nakipag-meet sa kaibigan. Anong pakiramdam na nakasama mo na ang isang Argus de Jesus na tinitilian ng lahat? Gwapo ba talaga siya sa personal ha? May pagmamalaki ba? Excited bang tanong ni Raisa na abot tenga ang ngiti. Hindi pa man nasasagot ang nauna nitong tanong. Kung pagbabasihan sa itsura, almost perfect. Tugon niyang walang kalatoy-latoy samantalang itong si Raisa tumitili sa sinabi niya. Totoong gwapo si Argus kaya ang lakas nga ng loob nitong alokin siya ng pera kapalit ng pagiging parausan nito. Ang akalang paghanga para sa lalaki noong una biglang naglaho sa kanya at napalitan ng pagkadismaya. Malakas kasi talaga ang karisma nito at sanay na tinitilian at linuluhuran ng mga babae kaya sanay na sanay mag-alok ng pera dahil siguro hindi ito magawang tanggihan ng iba. Yun naman pala bakit ganyan ang mukha mo parang hindi masaya? Kung tutuusin ang swerte mo nga dahil kasama mo sa iisang bubungang pinakagwapong nilalang sa mundo. Huwag na natin siyang pag-usapan, Raisa. Hindi naman interesting ang isang Argus. Wika na lang niya. Kamusta ka? Sadyang iniba niya ang topic at baka mabanggit niya pa ang tungkol sa alok sa kanya ni Argus. Heto, okay naman. Trabaho-bahay katulad ng dati. Kung love life naman ang pag-uusapan, waiting pa rin sa right guy. Nakatawang saad nito. Maya-maya, nagring ang kanyang cellphone at tumatawag through video call ang amo. Wala siyang balak sagutin ng lalaki pero ayaw tumigil sa kakatawag. Sagutin mo na yung boyfriend mo, kundi ako sasagot dyan. Boyfriend ka dyan? Ipinakita niya ang screen ng cellphone kung sino ang tumatawag kaya nagtititili ang bruha niyang kaibigan na uhaw sa relasyon. Alam mo, iba na yan Yung boss mong tinatawagan ka kapag lumalabas, ibig sabihin, nag-aalala yun sa'yo. Sabi pa at kulang na lang, mangisay sa kilig. Naiilang na lang siyang kinansila ang tawag ng lalaki at pinatayan ng cellphone. Tsaka hinila si Raisa kung saan para kahit papaano makapag-enjoy naman siya at may makitang ibang view dahil tsak pag-uwi niya mamaya, nakakulong na naman siya sa loob ng bahay. Kumain sila at nag-ikot-ikot magkaibigan, pati tuloy si Manang nadamay sa gala nila. At pasado 4:00 na ng hapon sila nakauwi. Inip nang nag-aantay ang amo niya sa kanila at galit dahil hindi daw niya sinagot ang tawag nito. Higit pa doon, pinatayan niya ng cellphone. Nasa veranda ito at sadyang doon sila inabangan. Follow me. Makapangyarihang utos sa kanya ng lalaki saktong pagpasok nila. Sinulyapan siya ni Manang at kinuha ang bitbit niyang grocery bag. Ako na ang bahala dito. Sundan mo na si Sir Argus. Mukhang mainit ang ulo. Pagkasabi nito, nagpatiuna ito sa kanya sa loob. Tumuloy na muna siya sa kanyang kwarto at dinala ang iilang gamit na binili. Hindi na siya nagbihis na pumasok sa kwarto ni Argus. Baka lalo itong magalit kapag nagtagal pa siya. Sir Argus, untag niya pagpasok. Nasa bintana ito ng kwarto na kaharap at tahimik lamang. Ipaalala ko lang sa iyong may trabaho ka dito, Laika. And also, why didn't you answer my call? Natatakot ka ba na makita ko ang kasama mo? Tanong nitong galit na agad humarap sa kanya matapos pihitin ng wheelchair. Madilim ang mukha nito. Hindi ko naman po nakakalimutan yung responsibilidad ko sa trabaho. Kaibigan ko lang din po ang kasama ko. Isa pa, gusto ko lang lumanghap ng hangin at pag-isipang mabuti yung alok nyo. Mabilis na nagbago ang ekspresyon nito sa muka. Tila nawala yung init ng ulo at bumait ang aura. Inaasahan ba nitong papayag siya? And what? Papayag ka na ba, Laika? Nakangiti na ito ngayon ng magsalita. Mga ngiting nakakaakit. Kung kanina para itong manghahasik ng lagim sa itsura nitong galit, ngayon naman, may kakaibang saya sa mukha nito. Sir, di ba nga lumpo ka? Paano nyo naman magagawa yun? Inaasahan nyo bang ako ang gagawa para sa inyo? Tanong niya na ang tinutukoy nito ay ang bagay na inaalok sa kanya ng lalaki.
Nahawa na rin ata siya sa pagiging straightforward nito. Tumawa si Argus at pinagulong ang wheelchair palapit sa kanya. Hindi ko naman sinabing gagawin natin agad. Malaki ang chance na makakalakad ako, kaya nga puspusan ang pagpapagaling ko. Pero kung kaya mo namang gawin para sa akin, why not? Kinilabutan siya nang bigla siya nitong yapusin, gayong wala pa naman siyang sinasabing pumapayag na siya. Gamit ang lakas ng kamay nito, binuhat siya ni Argus para maiupo ng maayos sa kandungan nito. Tila naparalisa ang kanyang katawan nang hindi sinasadya na payakap siya sa lalaki. Nakaharap siya kay Argus ngayon at mahigpit na nitong hawak ang magkabila niyang bewang. Mas lalo siyang nanghina nang pagdikitin nito ang mukha nilang dalawa. Laika, sabihin mo nang pumapayag ka, please. Nagmamakaawa ang boses nito. Alam ni Laika na nagtitimpi lang si Argus na wag siyang halikan at sa oras na pumayag siya, tsak hindi siya makakalabas ng kwartong iyon ng buo. Sir, bitiwan niyo ho ako. Hindi pa naman ako pumapayag sa kagustuhan ninyo. Bagaman konting-konti na lang ay bibigay na si Laika dahil sa kakaibang pakiramdam na lumukob sa kanya sa yakap nito. Subalit pinilit pa ring tumanggi ng dalaga sa abot ng kanyang makakaya. May nginig pa ang kanyang boses dahil sa ayos nilang dalawa. Nakaramdam naman ng panlalamig si Argus. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig sa sinabi ni Laika. Hindi niya matanggap na tinanggihan siya nito. Hinayaan niya itong tumayo mula sa kanyang kandungan hanggang sa makalabas ito ng kanyang silid. Gayunman, alam ni Argus sa kanyang sarili na mapapapayag din si Laika, hindi man sa ngayon. Kinalma naman ni Laika ang sarili pagdating sa kanyang kwarto. Muntik na yun ah. Napapapikit niyang usal. Kinagabihan, sa kwarto kumain si Argus. Napanaka-naka siyang sinusulyapan at alam niyang sinasadya nitong magdaop ang palad nila pero hindi lamang niya pinapansin. Sa tuwing bago matulog, binibihisan niya si Argus. Pero sa gabing yun, sinabi ng lalaki na kaya na nitong gawing mag-isa pero kailangan niyang manatili sa loob ng silid at panoorin ang ginagawa nito na sinunod naman niya. Nakakakaba ang sumunod na eksena. Kahit na araw-araw pa niyang ginagawa ito. Alam mo bang ikaw lang ang hinayaan kong makakita nito? Seryosong usal nito na alam na ni Laika ang tinutukoy ng lalaki. Ang ipinagmamalaki nitong sawa. Gusto niyang mapaismid. Iniisip niya kasing marami na itong babaeng nadala sa ibabaw ng kama. Kung makapagsalita, feeling virgin. If you accept my offer, ikaw na ang pinakamaswerte sa lahat. Sabi pa nitong nakangiti. Hindi siya umimik, bagkus ay tumalikod at kumuha ng susuotin nito. Inalalayang magbihis at isinampas sa kama bago iniwan. Napapailing siya habang palabas ng kwarto nito. Ngayon lang talaga siya naka-encounter ng ganitong lalaki. Grabe, ang laki ng tiwala sa sarili, kasing laki ng alaga nito. Saktong nasa komedor na siya nang makita si Manang Nimpa na palabas dala ang garbage bag na itatapon sana nito sa labas. Nagpresinta naman siya na siya na lamang ang gagawa noon para kay Manang at agad naman itong pumayag. Malalim na ang gabi kaya bibihira na lamang ang sasakyang dumadaan. Tumawid siya ng kalsada upang doon ilagay ang plastik ng basura. Bukas ng umaga iyon kukunin kaya kailangang ilalabas nila ng gabi. Pabalik na sana siya sa loob nang may biglang sasakyang huminto sa kanyang harapan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang may dalawang lalaking bumaba at kinaladkad siya papasok sa loob ng sasakyan na hindi man lang nakapanlaban. Napasigaw siya at hindi niya alam kung narinig yun ni Mang Benjo na hardinero maging ni Manang Nimpa. Hindi niya kilala ang mga lalaki dahil may takip ang mga mukha nito. Bigla ring pinatulog si Laika gamit ang panyo na itinakip sa ilong niya. Huwag niyong sasaktan ng kapatid ko ha, tatakutin niyo lang. Maya-maya ay sabi ni Lendon na nasa sasakyan lang din na iyon. Barkada ni Lendon ang tatlong lalaki at kasabwat nito sa pagkidnap sa kapatid. Baka lang kapag natakot, magpursige itong mabayaran ng utang niyang 500,000. Laika! Palahaw ni Manang Nimpa nang makitang tinangay si Laika at isinakay sa isang kotse. Madilim kaya hindi niya nakilala ang tumangay sa babae. Natatarantang umakyat ang matanda sa kwarto ni Argus
upang sabihin ang nangyari kay Laika. "Sir Argus, Sir!" Kalampag ni Manang na natataranta. Patulog na si Argus, kaya nakahiga na ito sa kama, pero nananatiling gising. Napaupo naman si Argus nang maramdamang may hindi magandang nangyari dahil sa pagsigaw ni Manang. "Come in," utos nito, kaya agad itong pumasok. "Sir, si Laika, kinidnap ng 2 lalaki." Hinihingal pa nitong wika. "What?" Nagulat si Argus dahil kanina lang kausap niya ito sa loob ng kanyang kwarto. "Pwede ba Manang kumalma kayo? What happened? She was just with me in my room and she had just barely left." Takang-taka namang saad ni Argus pero kinuha ang cellphone na nasa tabi lang nito at nagdial sa cellphone. Tinawagan nito si Laika pero wala namang sumasagot dahil nasa kwarto lang naman ng dalaga ang cellphone nito. Sunod na tinawagan ni Argus ay ang police station para mahanap si Laika kung sino man ang kumidnap sa dalaga. Pagdating sa secret place ng mga grupo na kumidnap kay Laika ay maayos na dinala sa loob ang dalaga. Iniupo sa isang silya at itinali upang hindi ito matumba. Si Lendo naman ay ginawa ng mga peking pasa sa muka at itinali rin sa katapat na silya ng kapatid. 2 oras ang lumipas nang magising si Laika. Nahintakutan siya nang maalala ang nangyari kaninang pagkidnap sa kanya. Inilibot niya ang paningin at nakita niya ang kapatid na nakatali sa tapat niya. Sugatan ng muka, dumudugo ang ilong. "Kuya!" Tarantang sigaw ni Laika para magising ito. Takot na takot ang dalagang napaiyak. Anong nangyayari? Bakit nandoon ang kuya niya? "Kuya, gumising ka!" Taranta siyang sumigaw ulit at pinilit makalapit sa kapatid. Iniusod niya ang upuan pero dahil nakatali siya ay natumba iyon. Sabay silang bumagsak ng silya at tumama ang kanyang siko sa simento. Ramdam niyang nagalusan iyon dahil sa kirot. "Kuya, please, gumising ka." Sinikap niyang makawala sa pagkakatali pero sa kasamaang palad, napakahigpit nun. Takot na takot siyang hindi mawari. Sino ang masasamang taong kumidnap sa kanila ng kanyang kuya? "Laika?" Hirap ang boses ng kapatid niya nang magising ito. Kahit papaano, nakalapit na siya rito. Para siyang hayop na gumapang kahit hirap na hirap. Naramdaman niyang umangat siya nang may bumuhat sa kanyang upuan na pinagtalian sa kanya. "Sino kayo? Pakawalan niyo kami ng kuya ko." Palahaw ni Laika na takot na takot. "Alam mo ba kung anong atraso ninyo kaya kinidnap ko kayo, ha?" Galit ang boses ng lalaking may takipang muka. Napapailing siya habang nakatingin sa kuya niyang duguan. "Dahil sa utang ng kapatid mong 500,000 piso. Sa totoo lang mabait pa nga ako dahil hindi ko tinuluyan ng kapatid mo. Dahil binigyan ko pa siya ng chance na mabuhay." Tumawa ang lalaki matapos iyong sabihin. "Bigyan mo pa kami ng 1 linggo. Pangako mababayaran namin ang utang namin. Pakawalan mo ang kapatid ko." Sabi pa ng kanyang kuya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi nito. 1 linggo? Saan sila kukuha ng 500,000? "Kuya, wala tayong pera." "Hahanap ako ng paraan, Laika. Kahit magnakaw ako'y gagawin ko. Huwag ka lang mapahamak." Sabi nito sa hirap na boses. "Ayun naman pala, Lendon. Madali akong kausap. Sige, pakawalan ng babae." Utos nito sa isa pang lalaking nakatakip ang muka. Kinalagan siya sa pagkakatali at abot-abot naman ang kanyang pasasalamat. Maging ang kuya niya, kinalagan din ng mga ito. Mabilis siyang tumakbo palapit dito at yumakap. Hindi man sila ganito ka-close pero labis siyang nag-alala rito. Nagbanta ang lalaki na papatayin isa man sa kanila. Oras na hindi mabayaran ng malaking halaga sa loob ng 1 linggo. Habang pabalik sa bahay na pinagtatrabahuhan, napagpasyahan ni Laika na pumayag na lang sa alok ni Argus. Lalo't wala naman siyang choice kahit nalabag pa ito sa kanyang kalooban. Pagdating ni Laika sa bahay, nakita niyang may 2 pulis na kasalukuyang kausap ni Argus. Nakita pala ni Manang ang 2 lalaking kumidnap sa kanya at agad nagsumbong sa amo kaya tumawag ito ng pulis kaya ini-interview na noon si Argus. Ngunit sinabi na lamang niya na pagkamalan siya ng 2 lalaki at agad din namang pinakawalan ng masiguro na hindi siya ang hinahanap ng mga ito. Kaya naman umalis na lang ang 2 pulis.
Humingi naman ng paumanhin si Argus sa mga ito dahil sa pangaabala. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nila sinaktan? Nahimigan niya ang pag-aalala sa boses ng amo. Si Manang ay abot-abot ang pasasalamat na ligtas siya at nakauwi ng maayos. Sa kabila nito, gusto pa rin ni Argus malaman kung sino ang tumangay kay Laika. Okay lang ako, tugon ni Laika. Hawak nito ang siko na nagalusan. Kita yun ni Argus, kaya ipinakuha niya kay Manang ang medical kit. Sir, okay lang talaga ako, salamat. Sumunod ka sa akin. Nang makuha ang medical kit, ay inutusan nito si Laika at nagpatiuna sa kwarto. Sumunod naman ang dalaga kay Argus. Ngayon niya nasasabihin sa lalaki na pumapayag na siya sa alok nito. Sir, untag ni Laika habang nilalagyan nito ng gamot ang kanyang galos. Nagtatanong ang mga matang tumingin sa kanya pero hindi nagsalita. Seryoso po ba kayo sa alok nyo? Makukuha ko ba kaagad ang pera? Walang gatol na tanong ni Laika. Natigil ito sa ginagawa at siya'y tinitigan. What made you change your mind? Bigla na lang itong napakunot noo. Kailangan ko ng pera. Pag-amin ni Laika. Hindi ito sumagot, bagkus ay tinapos ang ginagawa. Isa siyang nurse at kaya niyang gamutin ang maliit na galos na iyon. Pero tila nag-aalala si Argus sa kanya. Nang matapos ay hindi na siya nagulat ng kabigi nito. Walang paalam na siniil siya ni Argus ng halik sa labi na ikinatanga niya. Hindi akalain ni Laika na ganito ang pakiramdam ng unang halik. Para siyang inilubog sa kumunoy at nahirapan siyang umahon, kaya kailangan niyang kumapit kay Argus, kundi pakiramdam niya, siya ay mahuhulog. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at sobrang init ng kanyang pakiramdam. Nang pakawalan ni Argus sa mga labi niya, kapwa sila hinihingal. Mabilis siyang tumayo sa kandungan ng lalaki, pero hindi siya nagtagumpay. Bagkus ay pinaikot nito ang wheelchair at inilapit sa kama. Be mine tonight and you'll get the money tomorrow. Paus nitong usal at muli na naman siyang hinalikan ni Argus pababa sa kanyang leeg. Hindi niya na namalayan kung paano sila nakalapit sa ibabaw ng kama. Dahil sa pagkakataong yun, para siyang nahibang sa maalab nitong halik. Mahigpit siyang yakap ni Argus at sa uri ng yakap nito, alam niyang hindi siya pakakawalan pa ng lalaki. Napasinghap siya nang dinaman ng lalaki ang nakatagong bagay na kailanman. Wala pa siyang binigyan ng karapatang hawakan. Tanging si Argus lang. Sa pagbuka ng kanyang mga labi, ay mas lalong nagkaroon ng pagkakataon si Argus na sisirin ang kailaliman ng bibig niya. Napamura si Argus. Ramdam niya ang nag-aalin po yung init ng buo niyang katawan sa napakatamis na labi ni Laika. Para siyang nahihibang katulad ng una niya itong nasilayan. Mas lalo pa niya itong sinibasib ng halik hanggang sa naririnig niya na ang mahihinang ingay nito na alam niyang natatangay na rin sa kanya. Iniupo niya ang dalaga at tinanggal ang lahat ng sagabal nito. Wala siyang itinira para malayang matitigan ang napakagandang tanawin sa harapan niya. Ramdam niya ang pangangatog ng buong katawan ng babae. Matapos muling yapusin. Pagkatapos ay tsaka niya ito iginiya sa kanyang ibabaw. Sa ngayon, si Laika muna ang magpapasaya sa kanya hanggat hindi pa niya kaya. Bagaman walang karanasan sa kama ang babae, naitawid naman iyon ni Laika, kaya nga nakatulog ito sa kwarto niya pagkatapos. Kinabukasan, tinupad ni Argus ang sinabi nitong pera. Isang pirma lamang sa tseke, napasakamay na agad ni Laika ang maliit na halaga kapalit ng dangal niya. Laika anak, gulat na gulat ang ina pagkakita sa kanyang nasa tarangkahan ng bahay. Hay, mabuti naman at dumalaw ka. Ano, may dala ka na bang pambayad anak? Yun kaagad ang naging bungad sa kanya ng ina, hindi pa man siya nakakapasok sa loob ng bahay. Nandyan ba si kuya? Naku, umalis. Birthday kasi nung Jinggoy at naimbitahan. Alam mo naman yung mga kaibigan niya hindi tuloy ang okasyon pag wala ang kuya mo. Tsaka pa siya pinatuloy ng ina. Halatang kagigising lamang ng ina dahil makalat pa ang bahay. Walang kaayusan. Mabuting at sarado ang kwarto niya na tanging malinis sa bahay na iyon. Hindi ako magtatagal, inay. Pakibigay na lang nitong 500,000 kay kuya. Sabi niyang iniyabot ang pera sa kanyang ina.
Bakit 500 lang anak? Malaki na ang interest ng utang niya. Sa tingin ko nasa 600 na. Tsaka anak, paano naman yung mga pangangailangan namin dito? Yung pagkain, hindi naman kumakain ng sardinas lang ang kuya mo. Nakapangutang na nga ako sa tindahan ng 10,000 na yata. Kahit wala na sa harapan ni Laika ang ina, ay tila naririnig pa rin niya ang boses nito. Kasalukuyan na siyang nakasakay ngayon sa jeep pabalik sa kanyang amo. Itinabi niya na lamang ang ibang pera sa kanyang savings para kahit papaano may pera siya. Dasal niya na sana huling pagkakataong iyong makakautang ang kapatid. Pagdating sa bahay ng amo, ang bigat ng kanyang pakiramdam, para siyang lalagnatin sa sakit na nararamdaman sa ibabang parte niyang nawarak sa nagdaang gabi. Hindi nga niya namalayang nakatulog siya matapos magbihis. Naging puspusan ang pagpapagaling ngayon ni Argus upang makalakad na tila ba nagkaroon siya ng inspirasyon. Gusto niyang dalhin sa himpapawid gabi-gabi ang dalaga, kaya hindi niya magagawa yun kung mananatili siyang lumpo. Ang dating 2 beses sa isang linggong therapy, ginawa niyang 3 beses. Excited na siyang makalakad ulit. Nagagawa naman niya lahat kahit na naka-wheelchair, maliban sa isang bagay na tunay na nagpapaligaya sa kanya. Marahang hinaplos ni Argus ang pisngi ng dalagang tulog sa kanyang tabi. Simula nang pumayag ito sa inalok niya, hindi niya na ito hinayaan pang matulog sa sarili nitong kwarto, kundi sa kwarto niya na, kahit na hindi sila nagmi-make love. Ang mahalaga sa kanya, mayakap ito at makatabi ito magdamag. Marahan niyang pinasadahan ng daliri ang maamong mukha nito at hindi niya napigil ang hagkan ng mga labing kanina pa nag-aanyaya sa kanya. Kailan ba siya huling nahibang ng ganito sa isang babae? Kay Tamara lang na iniwan siya dahil sa kanyang naging kapansanan. Na hindi siya nito minahal ng buo. Sa ngayon, hindi pa malinaw sa kanya kung mahal niya nga ba si Laika or dahil lamang sa gusto niya itong makasama sa kama. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone na nagpaigtad sa kanya. Si Roger ang tumatawag. Ito ang inutusan niya para alamin ang family background ni Laika. Sir, naipadala ko na ang impormasyon sa iyo tungkol sa background ni Laika Olivares. Pagbabalita nito sa kanya. Good. Pagkuway pinatay niya na ang linya at kinalikot ang cellphone upang tignan ang files na sinasabi nito. Nang makita, agad niyang binasa bago napatingin sa dalagang mahimbing pa ring tulog sa kanyang tabi. Ngayon alam niya na kung bakit kailangan nito ng pera. Itinabi niya ang cellphone, tsaka nagpa siya ang binatang matulog na rin, yakap ang dalaga. Sir, pwedeng magtanong, nasaan ang pamilya mo? Bakit walang dumadalaw sa iyo rito sa kabila ng kalagayan mo? Isang umaga, habang itinutulak ni Laika ang wheelchair ng amo ay tanong niya. Nasa isang park sila, kasama si Manang at Mang Benjo na hindi lang hardinero ng binata, kundi driver na rin. Wala na akong pamilya, Laika. Ulila na akong lubos. Tugon nito na tiningala siya. Natigilan ng dalagat na patingin sa lalaki. Nakadama siya ng awa para kay Argus. Paano nito iyon nakakaya kung wala na itong pamilya sa kalagayan nito? Sa bagay ang alam niya, si Argus pa rin ang nagpapatakbo ng kumpanya nito kahit nasa bahay lamang ang lalaki. Marami naman itong pinagkakatiwalaan at maaasahan sa negosyo. Ang sabi pa ni Manang, talagang mayaman ang pamilyang De Jesus. Mabubuhay ito kahit hindi na magtrabaho ang lalaki. And besides, wag mo na akong tatawaging sir. You're my fiancé now, right? So call me babe or whatever you want except sir. You got it? Pagsusupladan itong Saad habang siya'y pumapalakpak ang tenga nang sabihin itong girlfriend siya ni Argus. At ano daw? Babe? Pero at least naranasan niyang maging kasintahan ito sa loob ng 1 taon. Ngayon alam niya na kung bakit walang tumatangging babae kay Argus dahil bukod sa karisma nitong taglay, may asukal din ito sa katawan. Okay Argus, muli niyang itinulak ang wheelchair nito pero inihinto iyon ni Argus. Kinuha ang palad niya at bahagya siyang iginiya sa harap nito at iniyupo sa kandungan ng lalaki. Bago siya hinapit sa bewang na ikinaalarma niya. Argus, makikita tayo ni Manang Nimpa. Saway niya sa lalaki at pilit tumayo pero hindi siya nito hinayaang makawala sa bisig ng lalaki. Ano?
Alam naman ni Manang na natutulog ka na sa kwarto ko. Itatago pa ba natin to? Isang ngisi ang lumabas sa labi ng lalaki. Namula ang pisngi niya. Nahihiya siya kina Manang. Baka isiping pera lang ang habol niya kay Argus. Pero di nga ba? Siguro nga kung hindi dahil sa pera, hindi siya papayag na isuko ang nag-iisang alas. Pero ewan ba niya kung bakit hindi naman siya nagsisi matapos ibigay ang lahat sa lalaki. Nararamdaman niya ang kakaibang saya sa puso niya kahit sa pagkakataong yun. Habang sinama ng Nimpa at Benjo ay napapatingin sa amo na kapwa nakangiti sa nakikitang ayos ng dalawa. Alam mo Benjo, simula nang dumating si Laika sa bahay, bigla na lang parang nag-iba si Sir Argus. Ani Manang kay Benjo. Matagal ko nang napapansin yan kay Sir. Iba talaga yung tingin niya kay Laika. Sana nga sila ng dalawa. Ngumiti si Manang. Tama ka. Masaya akong makita na nagmahal ulit si Sir ng tamang babae. Sana nga hindi na bumalik yung Tamara. Naku, makakarinig talaga sa akin yon. Gigil pang sabi ni Manang na saglit na wala ang mga ngiti. Pero nang makita ang sweet na tagpo sa pagitan ni Laika at Argus, muli na namang nagningning ang mga mata nito. Mabait kasi si Laika, kaya naman gusto ito ng dalawa. Okay, sabi mo eh. Ikaw naman ang boss dito. Sabi na lang ni Laika kay Argus. Bahagyang nag-iwas ng tingin sa lalaki, pero makulit si Argus at muling iniharap ang dalaga. Eyes on me baby. Nanunodyo pang sabi nito na may matamis ng ngiti sa labi. Hindi na napigilan ni Laika ang sariling mapangiti na lang din. May kung ano kasing kiliti siyang nararamdaman. Kung kanina, si Manang lang ang nakatingin sa kanila, ngayon ay pati na yata ang mga nasa park na yun. Matapos nilang kumain ng tanghalian, ay nagpababa ito sa wheelchair kay Mang Benjo at pareho na sila ngayong nakaupo sa lilim ng puno na may nakalatag na sapin. Inaliw nila pareho ang mga mata sa mga batang naghahabulan sa park kasama ang mga magulang. Noong bata siya, walang ganong eksena sa buhay niya na kasama ang ina, kundi ang itay niya lang. Wala siyang natatandaang nagkaroon ng malasakit ang kanyang ina sa kanya. Lumaki siyang salat sa pagmamahal nito. Siguro dahil na rin sa kahirapan nila. Kaya kapag bumibili ito ng damit, palaging si kuya niya lang ang binibilhan. Kaya nga pag may pera noon ng ama niya, siya palagi ang inuuna nito. Ang kaso, ikinagagalit ng ina dahil sayang daw ang pera. Sa halip na ibibili na lang ng pagkain. Ang kanyang ina ang humahawak ng sweldo ng kanyang ama. Kaya walang natitirang pera dito. Maswerte na nga lang kung abutan siya ng baon. Are you okay? Napansin ni Argus ang kanyang pananahimik. Di naman ito ang kanyang palad. Wala, naalala ko lang si Itay. Marahan siyang tumayo at inayos ang kanilang mga gamit. Umuwi na tayo Argus, baka abutan tayo ng ulan. Palusot niya lang yun dahil biglang sumama ang loob niya. Ayaw niyang mag-share ng kahit na ano sa lalaki. Ayaw niyang maging close masyado kay Argus. Baka dumating ang araw na mahulog ang loob niya sa lalaki. Pero hindi naman siya nito sasaluhin. 3 buwan nang matuli na lumipas at sa pagkakataong yun, bahagya nang nakakalakad si Argus gamit ang crutch. Inaalalayan niya rin ito tuwing umaga at naglalakad sila ng bahagya sa garden. Naging exercise na iyon ni Argus. Sa bagay kahit naman naka-wheelchair ang lalaki, madalas niya itong nakikita sa mini gym na may hawak na barbell at natutuwa siya sa malaking pagbabago nito kahit hindi pa fully recovery. Sa araw na yun, naging panauhin niya si Raisa. Nagpaalam kasi siya kay Argus na makikipagkita sa kaibigan pero hindi siya pinayagan. Masyadong mahigpit na boyfriend si Argus. Pansin niya lang bagay na hindi niya maintindihan. Ano naman ang ikinatatakot nito? Naiwan niya ang lalaki na hindi pa tapos ang kanyang kontrata? Tuwang-tuwa naman ang kanyang kaibigan dahil sa wakas, nakita na rin ito ng personal si Argus na matagal na nitong pangarap makita. Lihim nga daw itong nagkaroon ng crush sa lalaki at hindi nag-alangang aminin sa kanya. Wala siyang sinabing boyfriend niya ang lalaki, tsak na hindi ito maniniwala. Hindi naman nagtagal si Raisa dahil nahihiya ito sa amo niya, lalo at meron pa siyang trabaho. So paano? Babalik na lang ako next week. Mukhang mapapadalas ako ng dalaw sa'yo. Habang inihahatid sa gate si Raisa ay sabi pa nito. Panay ang tingin nito kay Argus
nasa di kalayuan nila at nakatingin sa kanya. Kumaway si Raisa kay Argus at sinagot lamang nito ng tango. Salamat sa pagbisita mo ha. Hihintayin kita next week. Bye. Saad niya nang tuluyan nitong makalabas. Kumaway din ito sa kanya. Mukha namang hindi na inip si Argus dahil maayos pa ang tabas ng mukha nito at nakangiti pa. Alam niya kasi kapag iritable ang amo, nakasimangot at hindi mo ito mapapangiti. Gusto mo na bang pumasok? Tanong niya sa lalaki. Umiling ito bago siya malambing na niyakap. Wala si Manang dahil nasa palengke kasama ang driver. Kaya malaya siyang nahagkan ni Argus sa labi. Saglit na naghinang ang mga labi nila bago nito iyon nilubayan. Kung dati okay lang na hindi na siya tumutugon sa halik ng nobyo, ngayon naman nagde-demand na ito kaya kailangan niyang magparaya at tumugon sa tuwing hahalikan ng lalaki. Why didn't you introduce me as your boyfriend to her? Tanong nito na ang tinutukoy ay si Raisa. Anong sasabihin ko? A contract boyfriend? Panguuyam niyang tanong. Natigilan sandali si Argus na nag-iisip. Marahil nasabi nito may punto siya. Ilang buwan na silang magkasama at may nalalabi na lang 8 buwan na kung tutuusin, maiksing panahon na lang. Nakita ni Argus ang paglamlam ng mga mata ni Laika. Niyakap itong muli ng lalaki at hinagkan sa labi. Natapos lang ang ginagawa nila nang dumating si Manang. Tsaka panagaya si Argus na pumanik sa taas at doon pinakawalan nito ang init sa katawan. Walang pinipiling oras at araw ang lalaki. Basta kung kailan ito gusto ay aangkinin siya. Kahit na igagalaw na nito ang mga hita, hindi niya hinahayaang puwersahin iyon ng lalaki. Kaya si Laika ang nagpapaligaya rito na sa palagay niya habang tumatagal, nagugustuhan na rin niya. At kung minsan pa nga, hinahanap ng katawan niya ang bawat haplos at masuyong halik sa kanya ng lalaki na ang ibig sabihin, unti-unti nang nahuhulog ang kanyang loob sa amo. Ang bawat gabi nilang dalawa ni Argus ay para bang naging natural na lang sa kanya. Higit pa sa isang kasintahan siyang ituring nito sa loob ng bahay. At kahit nga si Manang, alam na marahil nitong may namamagitan sa kanila ng kanyang amo. Hindi lang ito nagkakalakas loob na tanungin siya. Pero nababasa niya sa mga mata nitong may alam na si Manang. Sabi nga nito minsan sa kanya, nararamdaman nitong in love si Argus, hindi lang binabanggit kung kanino. Kapag nakikita siyang lumalabas sa kwarto nito sa umaga, ngingitian lamang siya nito na para bang sinasabing tama ang ginagawa niya. Bakit ngayon ka lang dumalaw, Laika? Alam mo namang wala kaming panggastos sa rito. Wala akong trabaho pati na rin ang kuya mo. Anong gusto mong mangyari ngayon? Mamatay kami sa gutom, samantalang ikaw nagpapakasarap sa malaking bahay ng De Jesus na yon. Isang araw dumalaw siya sa bahay nila upang kamustahin ang pamilya at ito ang bumungad sa kanya, ang galit na ina. Nakita niyang nakaupo ang kapatid sa sofa at nanonood ng TV habang naninigarilyo. Pasensya na, inay, alam niyo namang may trabaho ako. Inirapan siya nito matapos patuluyin at inilahad ang kamay. Siguro naman, malaki ang ibibigay mo sa akin ngayon dahil hindi ka nag-abot noong huling buwan mong sahod. Mas okay pa noong nasa hospital ka nagtatrabaho. Kada buwan, may inaabot ka sa akin. Ngayon namumuti na itong mga mata namin kakaantay kung kailan ka magbibigay. Naiinis nitong sabi sa kanya. Kinuha niya ang wallet at nag-abot ng 2,000 sa kanyang ina. Kapag sumasahod kasi siya kay Argus, ay sa savings account nito iyon inihuhulog. Kaya nag-withdraw lamang siya ng perang ibibigay sa ina. Total naman, nabayaran niya na ang ilaw at renta sa bahay. Bale allowance lamang nila iyon para sa 1 linggo. Bakit 2,000 lang, Laika? May utang akong 1,000 sa tindahan. Ano ka ba naman? Tinitipid mo ba kami ngayon? Akala ko ba malaki ang sahod sa iyo ng amo mo na ito? Nagulat siya sa sunod na ginawa ng ina. Ibinato nito sa mukha niya ang 2,000 iniabot niya kanina. Sa ginawa nito, napaluha siyang tumingin dito. Gusto niyang manumbat pero hindi niya magawa. Ano? Wala ka bang gagawin ha? Tatanga ka lang? Laika naman, alalahanin mong simula nang maliit ka, ako nang nag-alaga sa'yo matapos kang iwan ng ina mo. Sa galit nito, nadulas ito kaya tulala siyang napatingin rito. Tama na yan kay aga-aga. Tsaka pa sumabad si kuya. Lumapit sa kinatatayuan nila
at pinulot ang 2,000. Sa akin na to, total pinag-aawayan ninyo. Pagkasabi tumalikod ang lalaki at lumabas ng bahay. Ano hong ibig niyong sabihin, inay? Tsaka pa niya binalingan ng ina upang magtanong. O sige, total gusto mong malaman. Iniwan ka ng tunay mong ina noon sa tatay mo dahil sa isang lalaki. Sabi nitong nakakainsultong tumawa. Pasalamat nga yang ama mo na tinanggap ko kayo dito sa bahay. Dahil kung hindi, walang mag-aalaga sa'yo. Alin, yung kakarampot na kinikita ng tatay mo? Hindi pa sapat yun para sa pangangailangan dito. Libre na nga yung pag-aalaga ko sa'yo dahil nakadiaper ka pa't walang isip. Kaya ikaw, Laika, utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Bumawi ka ngayong may maayos kang trabaho. Ibibigay mo dapat lahat ng pangangailangan namin ng kuya mo. Pagpapatuloy nito pero wala na siyang naintindihan dahil naghahabulan na ang kanyang mga luha. Namalayan na lang ni Laika na dinadala siya ng kanyang mga paa sa puntod ng kanyang ama. Ang daya niyo naman, tay. Nawala kayong hindi man lang sinabi sa akin ang katotohanan. Kaya pala wala akong nararamdamang pagmamahal mula kay inay dahil madrasta ko siya. Umiiyak si Laika. Ngayon niya lang nailabas ang kanyang hinanakit. Magtutuloy ang kanyang mga mata nang umuwi ng bahay. Nagtataka naman si Argus na siya'y tinitigan pero naisip ng lalaki na baka alam na ni Laika ang lahat lalo at galing ito sa pamilya. Wala ka bang sasabihin sa akin? Naramdaman ni Laika na ginanap ni Argus ang kanyang palad. Titig na titig ito sa kanyang namumugtong mga mata. Umiling si Laika. Binawi ang kamay na hawak ni Argus, tsaka inasikaso ang pag-inom ng gamot. Naging tahimik ang dalaga sa buong sandali at pagkatapos, mag-isa itong tinungo ang likurang bahagi ng bahay at doon umiyak. Mag-isa na lang siya ngayon. Wala na siyang aasahan at babalik ang pamilya. Pagkatapos niyang malaman ng lahat, tsaka lang napagtanto na kaya pala simulat sa pool, wala siyang nakukuhang pagmamahal mula sa inakalang ina dahil hindi siya tunay na anak. Wala na rin siyang balak umuwi pa. Siguro naman sapat na ang ilang taong pagbabayad niya ng utang na loob na sinasabi nito. Kaya niya na ang kanyang sarili. Nagpahid ng luha si Laika nang maramdamang may mga matang nakamasid sa kanya. Nalingunan niya si Argus palapit sa kanya habang nakaupo sa wheelchair. Nag-iwas siya ng tingin. Isa pa sa nagpapabigat ng kalooban niya ngayon ay ang binata at ang nararamdaman para rito na walang katugunan. Kaya ano man ang problema, gusto niyang sarilinin na lamang. Anong problema? May kailangan ka ba sa akin? May uutos ka pa ba? Walang emosyon niyang sagot. Bakit hindi mo sagutin ang tanong ko, Laika? Labas ka sa problema ko, Argus. Kahit malaman mo pa, hindi mo mababawasan ang bigat ng nararamdaman ko ngayon. Nakahanda siyang iwan ito kung hindi pinigilan ng lalaki ang kamay niya. Boyfriend mo ko. Dapat alam ko kung anong nangyayari sa'yo. Hindi mo ko girlfriend, Argus, kundi parausan mo lang sa kama. Yun ang totoo. At pagkatapos ng trabaho ko kapag nakalakad ka na, aalis ako dito. Matatapos na rin ang kontrata ko sa'yo. Kaya utang na loob, kung maaari lang huwag kang umaktong nag-aalala sa akin. Hindi napigilan ni Laikang sabihin yun habang pilit pinipigilan ng luha. Natitigilan naman si Argus matapos marinig ang katotohanan iyon kay Laika. Bakit parang nasaktan niya ito? Kaya nga siya lumapit kanina para sana mabawasan ang nakikitang bigat sa kalooban nito. Pero bakit parang mas lalo pa niyang nabigyan ng sama ng loob ang dalaga? Sa halip na sundan nito, hinayaan niya muna si Laika. Palilipasin na muna niya ang sama ng loob nito. Kinabukasan, maaga pang nagising si Laika. Hindi na gaanong namumugto ang kanyang mga mata. Sa kwarto pala siya nakatulog. Naalala niyang iniwan niya si Argus kagabi sa labas dahil masama ang loob niya. Mariin siyang napapikit nang maalala ang sinabi niya sa lalaki. Nakadama siya ng inis. Mukhang kay Argus niya tuloy naibunto ng sama ng loob dahil sa katotohanang natuklasan niya. Mabilis siyang bumangon at naligo tsaka dali-daling tinungo ang kwarto ng amo. Pero mukhang kanina pa nagising si Argus dahil maayos na ang higaan nito. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Sa sala ay nakasalubong niya si Manang. Si Argus, Manang. Nasa garden naglalakad. Agad siyang nagpaalam na tutunguhin ng lalaki. Pero natigilan siya nang makitang may babaeng kausap si Argus.
Hindi niya dinig ang pinag-uusapan ng mga ito, pero nakikita niya sa babaeng tila nagpapaliwanag kay Argus habang galit naman ng lalaki. Marahan siyang lumapit sa mga ito upang alalayan si Argus sa pagkakatayo dahil tila mabubuwal ito. "Umalis ka na, Tamara." Mabigat ang kataga ni Argus at bigla itong pumihit patalikod kaya na out of balance ito. Sa pag-aalala, napatakbo siya sa lalaki at halos kasabay niyang umalalay ang kausap nitong babae kanina. Nanginginig ang katawan ni Argus habang hawak niya sa kabilang braso. "Ako nang bahala sa boyfriend ko. Tsaka pwede ba, wag na wag mo siyang hahawakan." Inis niyang itinulak ang babae. Pero hindi siya nagpatinag. Walang reaksyon sa kanya na makita at marinig na bumalik ang ex-girlfriend nito. "Tamara, umalis ka na. Hindi kita kailangan." Pagtataboy ni Argus kay Tamara. "Huwag ka na magkunwari pa, Argus. Alam kong na-miss mo ko." Patuloy sa pag-aalalay ang babae hanggang sa silid ng lalaki. Nagulat pa si Manang pagkakita sa babae. "Lumabas ka na." Utos sa kanya ni Tamara nang marating nila ang kwarto. "Laika, dito ka lang." Utos naman ni Argus sa kanya. Pero kinaladkad siya ni Tamara palabas ng kwarto at isinara ang pinto. Walang nagawa si Argus dahil hindi pa naman talaga ito nakakalakad ng maayos. Nang mailabas si Tamara ang babae, tsaka nito hinarap si Argus. "Anong nangyayari, Argus? Nawala lang ako ng 4 na buwan. May pumalit na sa akin. How dare you?" Galit na sigaw ni Tamara. "Tamara, wala na tayo nang matapos mo kong iwan. Ano man ang ugnayan nating dalawa, pinuputol ko na dahil hindi na kita mahal. Hindi na kita kailangan, so get lost." Inis na sabi ni Argus. Tumawa ng pagak si Tamara. "Ano bang ipinagmamalaki mo, Argus? Isa kang lumpo, walang silbi. Kung sa tingin mo makakalakad ka pa, nagkakamali ka. At dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil mahal kita. Nagtiyaga akong balikan ka sa kabila ng kalagayan mo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, dito ako titira. Naiintindihan mo?" Napamura si Argus at gigil na gustong hiklatin sa braso si Tamara. Pero katulad nga ng sinabi nito, wala siyang silbi, wala pa siyang lakas, hindi pa niya kayang gawin lahat ng gusto niya. Maya-maya, kinuha niya ang cellphone pero mabilis na inagaw ni Tamara iyon at ibinato para magkalasog-lasog. "Wala kang tatawagan na kahit na sino, Argus. Simula ngayon, hawak ko ang buhay mo." Tsaka ito tumawa. Masama itong tiningnan ni Argus. "Get out of my house now, Tamara. Get out!" May warning ang boses ni Argus. Pero ang babae tila walang narinig. Bagkus ay unti-unting hinubad ang sariling suot. Tingnan niya lang kung hindi mahibang na muli sa kanyang alindog. Alam naman niyang baliw na baliw ito. Kukunin niya lahat ng kayamanan ng lalaki tsaka ito iiwan. Yun ang kanyang plano. Matapos maghubad, nilapitan niya si Argus at inihiga ito sa kama at tinanggal isa-isa ang suot nito. Wala nang nagawa si Argus at bigla na lang itong nanigas sa kama dahil sa ginawa ng dating nobya. Nagsimulang halikan ni Tamara si Argus. Sandaling natulala ang lalaki pero nang maalala si Laika, wala sa sariling naibalya nito si Tamara. Galit na itinuro ang pinto tsaka inutusang lumabas. Mabilis na ibinalik nito ang sariling suot na nahubad na ngayon ng babae. Hindi naman natinag si Tamara. Bagkos ay tinawanan ng lalaki. "Huwag ka na magkunwaring hindi naapektuhan sa akin, Argus. Alam ko namang baliw na baliw ka sa akin noon pa." Tumawa ang babae. Sa muli lumapit na naman sa lalaki at naglambitin sa leeg nito. Sa inis ni Argus, pinigana nito ang mga braso ni Tamara. "Huwag mo kong piliting saktan ka, Tamara. Pumapatol ako sa babae." Nanlisik ang mga mata nito. "Ouch! Nakakatakot." Panguuyam ni Tamara at tumawa. "Sige nga, Argus. Ano bang kaya mong gawin sa akin?" "Manang! Manang!" Umeko ang boses ni Argus sa loob ng kwarto habang tinatawag ang katiwala. Hindi nito pinansin ang sinabi ni Tamara na ngayon ay dali-daling nagbihis. Si Manang naman nagkukumahog na kinuha ang duplicate ng kwarto ni Argus dahil nakasara yun. Nang mabuksan, tumambad sa kanya ang kabibihis pa lang na babae. "Ilabas mo sa kwarto ko ang babaeng to." Galit na utos ni Argus sabay duro kay Tamara. Nang sulyapan ito ni Manang, agad dinuro ni Tamara ang ginang.
Subukan mo kong hawakan. Sasamain ka sa aking matanda ka. Ani Tamara. Pero hindi naman natakot si Manang sa babala ni Tamara. Bagkus ay kinaladkad nito ang babae palabas ng bahay habang naghuhumiyaw. Argus, wag mong gawin sa akin to. Mahal na mahal kita, Argus. Pagkatapos mong gamitin ang katawan ko, ganito lang ang igaganti mo sa akin. Babalikan kita, Argus. Humahagulgol si Tamara habang inilalabas ni Manang. Napabuntong hininga si Laika habang naririnig ang palahaw ng ex-girlfriend ni Argus. Naawa din siya sa babae dahil tulad niya, nagmamahal lang din si Tamara. Sadyang mapaglaro lang si Argus dahil matapos gamitin si Tamara, bigla na lang nitong ipinatapon sa labas. Napakawalang puso. Mukhang pareho sila ng magiging kapalaran ni Tamara. Laika, I need to explain. Hindi ko gustong bumalik si Tamara. Nagulat na lang ako sa pagsulpot niya. Maniwala ka sa akin. Paliwanag sa kanya ni Argus pagpasok niya sa kwarto nito para silipin ng lalaki. Komportable na itong nakahiga sa ibabaw ng kama. Tumango siya bilang tugon pero hindi na kumibo. Nagulat na lang nang yakapin siya nito at sinabing hindi hahayaang makapasok pang muli sa bahay na iyon si Tamara. Ganun ba ito kalupit sa mga babae? Kahit papaano, minahal naman ito si Tamara pero tila taliwas ang sinasabi ni Argus sa kanya ngayon dahil parang pagkamuhi pa ang nababasa niya sa mga mata ng lalaki. Maaaring laruan lang para kay Argus ang mga babae. Okay, Argus, sabi niya lang. Kinabukasan, nakita niyang may 2 guard na sa gate na ipinagtaka niya. Sinabi ni Manang na dahil iyon kay Tamara para hindi na makapasok pa sa loob ng bahay. Dahil dito, nakadama siya ng habag para sa babae. Naalala niya kahapon kung paano nito ipagsigawang mahal ni Tamara ang lalaki. Kalaunan ay nagkakagulo sa labas dahil nandoon nga raw ang babae at nais pumasok, ngunit hinarang iyon ng 2 gwardya. Galit na galit si Tamara na sumisigaw at sinabing hindi susukuan ng lalaki. Wala ka bang balak na patuloyin ng babaeng yun? Tanong niya sa lalaki habang naririnig ang sigaw ni Tamara. Nakita mo ba ang ginawa niya kahapon? It seemed like she was out of her mind yesterday. She almost hurt you. Matigas ang boses ni Argus, patunay na galit pa ito na para bang walang nakaraan ng dalawa. Ginawa niya yun dahil mahal ka niya. Pwes hindi ko na siya mahal, Laika. She left me when I needed her most. Pagkatapos babalik siya na parang walang nangyari. And she has the nerve to call me worthless, useless. I'm done with her. Hindi ko na siya matatanggap pa. Dama ni Laika ang gigil sa mga kataga ni Argus. Hindi na siya kumibo pang muli dahil total naman mukhang may point naman itong magalit. Hanggang sa tuluyan na lang nawala ang ingay sa labas dahil kahit anong gawin ni Tamara, hindi na ito nakapasok pa sa loob ng bahay. Sa mga sandaling yun, galit na galit si Tamara na pinagsisisi pa ang gate ng bahay ng mga De Jesus. Hindi siya nagtagumpay sa kanyang plano na balikan si Argus. Ang kapal ng muka, tingin ba nito magtsatsaga rin siya sa isang lumpo na hindi siya kayang paligayahin sa kama? Pera lang naman sana ang kailangan niya. Buisit! Buliyaw ni Tamara. Sa lakas ng sipa niya, umuga ang gate ng mga De Jesus. Ano ba? Galit ang gwardya nang lumabas. Kanina ka pa. Hindi ka ba talaga aalis? Ipadadampot kita sa mga pulis. Inis nitong sita sa kanya. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ako kinakausap ng lumpo mong amo. Naiintindihan mo? Kaya sabihin mo sa kanya, lumabas siya rito. Bulyaw ni Tamara na pinagsisisi pa lalo ang gate. Talagang inuubos mo ang pasensya ko. Gusto mo bang patulan kita, ha? Inis na bumunot ng baril ang gwardya at itinutok kay Tamara. Tsaka patila nahintakutan ng babae. Oo, aalis na. Heto na nga buwisit. Panay ang mura ni Tamara habang papalayo. Masamang tingin ang ipinukol ng gwardya sa babaeng papalayo na. Unti-unting napapangisi. Water gun lang naman kasi ang hawak niya pero takot na takot ito. Tsaka palang tumahimik ang gate. Pumasok naman muli ang gwardya sa loob na tumatawa. Simula noon, hindi na muling nagpakita si Tamara kay Argus. Siguro nasaktan talaga ito kaya biglang naglaho na parang bula. Sa paglipas ng mga araw at buwan, tuluyang nakalakad si Argus. Pero lungkot ang naghari sa puso ni Laika dahil tapos na rin ang kanyang kontrata.
Bukod sa lagpas na ng 1 taon, ay okay na rin si Argus. Hindi na siya nito kailangan. Habang nag-aayos si Laika sa kama ni Argus sa gabing yun, lumabas ng banyo ang binata na tanging tuwalya lamang ang nakatakip sa katawan nito. Napaigtad siya nang maramdaman ang pagyapos ng braso nito mula sa kanyang likuran. Matagal kong inintay ang pagkakataong to, Laika. Bulong ni Argus malapit sa kanyang tenga. Animong tinupok ang lakas niya nang hagkan siya nito sa puno ng tenga. Napapikit siya ng mariin nang gumapang ang palad ni Argus sa buo niyang katawan at dinama lahat ng bawat parte niya bago siya iniharap at parang papel na binuhat at isinandal sa pader. Ihanda mo ang sarili mo, Laika. Hindi kita patutulugin ngayong gabi. Gumuhit ang mapanuksong ngiti ni Argus sa labi habang hinahawi ang pirasong hibla ng buhok na tumakip sa mukha niya at inipit sa likod ng kanyang tenga. Sa ginawa ni Argus, naramdaman niya ang paru-paro sa kanyang sikmura. Gustong-gusto niyang sabihin kay Argus ang nararamdaman, pero hindi niya masabing mahal ito. Babaunin niya sa alaala ang huling gabing pagsasaluhan nila sa kama, kaya susulitin niya na lamang. Tanging pagtugon sa maalab na halik nito ang kayang gawin ni Laika. Habang inaangkin siya ng lalaki, ay ramdam niya ang buong pagsuyo nito. Ang unang karanasan ng kanyang pag-ibig na siyang naghatid sa kanya ng sakit. I love you, Laika. Masuyong bulong ni Argus sa natutulog na dalaga. Talagang pinagod niya ito ng husto. Ngayong naibalik na siya sa dati, ay kaya niya na itong dalhin sa altar. Nasisiguro na rin siyang mahal ito kaya balak niyang pakasalan ng dalaga. Kinabukasan paggising ni Laika, wala na sa tabi niya si Argus at sinabi ni Manang na pumasok na ito sa office. Inihabilin pa nga daw siya nito. Alam niyang matagal nang gustong pumasok ng lalaki sa opisina. Lalo't napakatagal nitong napirmi sa bahay. Marami itong dapat asikasuhin sa opisina. Matapos maligo, nag-impake na rin siya sa kanyang silid. Oras na para umalis. Tapos na ang kontrata niya kay Argus. Mabigat man ang loob sa gagawin, mas pinili niyang magkusang umalis kaysa hintayin pang ipagtabuyan siya ng lalaki. Isinakto niyang wala si Manang para hindi na siya nito pigilan. Wala naman kasi itong alam sa usapan nila ni Argus. Mabuti at hindi na nag-usisa ang gwardya nang lumabas siya at alam naman itong nurse lang siya ni Argus. At dahil wala na siyang bahay na babalikan, naghanap siya ng matutuluyan. Matapos matuklas ang hindi siya tunay na anak, hindi na siya nagbigay ng kahit na ano sa kanyang madrasta. Kahit nga tawag ito ng tawag, hindi niya na sinasagot pa. Nakahanap naman kaagad siya ng matutuluyan na isang simpleng apartment na sasakto lang sa kanya dahil mag-isa lang naman siya. Ang plano niya ngayon, bumalik sa dating trabaho. Mabuti naman na tinawagan mo na ako, no? Miss na kaya kita. Nitong mga nakaraang araw na busy ang person, kaya mas kitawag di ko nagawa sa'yo. Sabi ni Raisa nang dalawin siya nito sa kanyang apartment. Abala din siya sa pag-aayos ng bagong tirahan dahil napagod siya kahapon at iilan pa lang ang kanyang nabibiling gamit. Alam ko naman yon, kaya nga tinawagan kita. Baka mamaya pumunta ka doon bigla. Hindi mo alam na nakaalis na pala ako. Anya rito. Okay, may dala pala akong pizza. Halika, mamaya na natin ituloy yan at tsumurba muna tayo. Masayang aya sa kanya ni Raisa at nagpatiuna na sa kusina. Bagaman hindi pa gutom, ay nagpaunlak siya rito. Ito yung moment nila ni Raisa na namimiss niya. Naikwento niya tuloy biglang tungkol sa akalang pamilyang itinuring pero hindi pala. Ngayon malinaw na sa akin kung bakit basahan kang ituring ng ina-inahan mo. Kaya naman pala. Mabigat ang boses nitong Saad. Tama ba ang ginawa ko sa kanilang kalimutan sila? Tila nakokonsensya niyang tanong. Aba, natural no? Dahil habang patuloy silang umaasa sa'yo, tinuturuan mo silang maging tamad at hindi magbanat ng buto. Lalo na yung Kuya Lendon mo. Gwapo nga, nuknuka naman ang katamaran. Iritang sabi ni Raisa. Hindi na siya nakasagot dahil biglang naduwal sa kinagat niyang pizza. Ramdam niya ang pagbaliktad ng kanyang sikmura, kaya nagtatatakbo siya papuntang lababo. Doon ay nagdududuwal na wala namang nailabas kundi laway. Ayan, inuna mo kasi yung tubig. Nalamigan siguro ang sikmura mo. Dali-dali itong kumuha ng tissue pamunas at tubig na hindi malamig. Sumama tuloy ang pakiramdam niya.
Kaya dinala na siya ni Raisa sa hospital dahil sa pag-aalala nito sa kanya at kapwa sila nagulat sa sinabi ng doktor. Buntis siya at 2 buwan na. Nanlamig siya habang si Raisa nanlalaki ang mga mata. Takang-taka kung paanong nangyaring nabuntis siya. Dok, sigurado po ba kayo? Baka mali lang po ang lumabas sa test. Imposible pong… Dok, maraming salamat ho. Pinutol niya lang ang sasabihin ni Raisa at nagpaalam na rin dito. Sa taxi habang pauwi, hindi siya tinatantanan ng kakatanong ng kaibigan. Kaya napilitan siyang sabihin ang lahat kay Raisa. Galit na galit naman ito sa kanya ngayon dahil sa ginawang pananamantala ni Argus. Pero mas galit ito ngayon sa kanyang ina at kapatid dahil na rin sa trato sa kanya, kundi dahil sa 500,000. Hindi niya ibibenta ang kanyang dignidad. Kala pa naman daw nito matinong tao si Argus at sayang lamang daw ang paghangang ibinigay nito sa binata. Yun naman pala, dapat itong kamuhian. Para naman kay Laika, walang kasalanan si Argus, kundi nasa kanya rin naman ang pagkakamali. Ang tanging masigit niyang isipin ngayon ay ang paparating na anak. Kailangan niya magtrabaho habang hindi pa lumalaki ang tiyan niya, para naman may pera siyang pangtustos sa pangangailangan ng kanyang anak paglabas nito. Siya na ba sir ang tinutukoy niyo? Tanong ni Roger habang itinuturo kay Argus ang babaeng kabababa lamang mula sa taxi. Si Laika iyon na ngayon, kasalukuyang papasok ng gate. Tumango siya bago binalingan ng lalaki. Salamat. Pagkuway binuksan niya ang pintuan at bumaba ng sasakyan. Kinawayan pa siya nito bago pinaharurot ang kotse palayo. Siya naman ay bumuga ng hangin bago inayos ang kwelyo sa suot na polo shirt tsaka humakbang. 1 buwan na noon ang lumipas, simula nang umalis si Laika sa poder niya nang walang paalam. Talagang nabisi siya sa kumpanya, lalo at kababalik niya lang. Ganun man, si Roger ang pinahanap niya kay Laika at natuntun din naman ito ang apartment na tinutuluyan ng dalaga. Kung hindi ito umalis noon, baka nakapag-propose na siya at inihahanda na ang kanilang kasal ngayon. Pero hindi naman siya nainip sa 1 buwan na lumipas dahil maaasahan si Roger. Alam niyang kahit saan magsuot ang dalaga, matatagpuan niya pa rin ito. Bukas ang gate kaya pumasok siya. Halos kadikit nga lang iyon ang front door. Argus? Gulat ang reaksyon ng dalaga matapos siyang mapagbuksan. Hindi umimik si Argus na tumuloy sa loob habang si Laika naiwan sa may tarangkahan. Nagtatanong sa sarili kung bakit at anong ginagawa ni Argus sa kanyang bahay. Nilingon ni Laika ang lalaki. Nakatingin ito sa kanya at inaantay siyang lumapit dito. Hindi mo ba ako aluking umupo man lang? Tanong ng lalaki sa kanya. Unti-unti pa nga lang niya itong kinalilimutan pero heto't nagpakita na naman sa kanya. Anong ginagawa mo dito, Argus? Sa halip ay tanong niya sa lalaki. Ako ang dapat magtanong sa'yo. Bakit ka umalis nang walang paalam? Alam mo bang halos mabaliw ako kakaisip kung anong nangyari sa'yo, Laika? Mabigat ang katagang tanong nito. Nagtataka niya itong tiningnan. Hindi niya maintindihan ng lalaki kung bakit nito nasasabi yun. Umalis ako dahil wala nang rason para manatili pa ako sa bahay mo. Tapos na ang kontrata ko sa'yo. Hindi mo na ako kailangan. Naninikip ang dibdib ni Laika na sagot. Mabilis itong nilapitan ni Argus at niyakap. Sino bang nagsabi sa'yong hindi kita kailangan, Laika? Ang totoo, mahal kita bago ka umalis. Dapat aayain na kitang magpakasal, pero iniwan mo ko. Naging abala lang ako sa opisina, kaya hindi kita napuntahan kaagad. Alam mo namang kababalik ko lang sa trabaho, pero ngayong nakita na kita, hindi ako papayag na hindi ka sumama sa akin. Natitigilan naman si Laika habang nakatingin sa mga mata ni Argus. Tinatansya kung nagsasabi ito ng totoo. Nagiinit na noon ang kanya magkabilang mga mata sa di makapaniwalang nangyayari. Kinurot niya pa ang sarili at baka panaginip lamang ang lahat at hindi totoong nasa harapan niya si Argus. Pero ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan nito dahil nanatiling yakap siya ng lalaki. Argus, nagsimula na siyang umiyak sa mga sandaling yun at yumakap na rin sa lalaki. Buong akala niya hindi na makikita pa ang lalaki. Dahil wala naman siyang balak na sabihin dito ang pagdadalang tao. Wala na siyang balak pang balikan si Argus. Laika, will you marry me? Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa si Argus at inalok agad ng kasalang dalaga.
Yun ang ipinangako niya na once magkita sila ni Laika, hindi siya magdadalawang isip na alukin ito ng kasal. Agad lumuhod sa harapan ni Laika si Argus at inilabas ang singsing na matagal niya nang binili para sa babaeng nais makasama habang buhay. Yes, Argus. Hindi na rin napigilan ni Laika ang sarili at agad pumayag sa alok nito. Wala nang marami pang pakipot dahil matagal niya ng mahal ang lalaki. Mabilis na isinuot ni Argus ang singsing sa kanyang daliri at hinalikan iyon bago tumayo na at niyakap siya ng buong higpit. Gumanti din ng yakap si Laika sa lalaking nobyo niya na sa pagkakataong yun. Pakiramdam ni Laika ay nasa alapaap siya sa sobrang kaligayahan. I love you so much, Laika. Hindi napigilan ni Argus ang sarili na siilin ng halikang labi ng nobya. Nasasabik siya rito sa halos 1 buwan silang hindi nagkita. Si Laika ay ganun din. Gumanti ng halik sa nobyo. Pareho kasi nilang namiss ang isa't isa hanggang sa naging malalim ang halikan ng dalawa. Kumilos na rin si Argus upang dalhin sa silid ang dalaga. Naramdaman kaagad ni Laika ang paglapat ng kanyang likuran sa malambot na kama. Kasunod noon ay ang pagdaga ng mabigat na katawan ni Argus sa kanya. Sa puntong yun, naalala ni Laika na nagdadalang tao siya. Argus, sandali lang. Pigil niya sa lalaki. Napakunot noon naman ng lalaki matapos magangat ng muka. May problema ba? Tanong ng lalaki. Bahagya pa itong nag-alala. Tinignan niya ng seryoso ang nobyo. Argus, buntis ako. Pagtatapat niya sa lalaki, mabilis itong napabangon sa pagkagulat. Are you sure? Paano? Bigla ay naging excited ang lalaki sa narinig. Tumayo ito at iniupo siya sa gilid ng kama. Paano ba? Siguro nagbunga yung ginawa nating gabi-gabi. Nahihiya niya pang tugon. Tumawa ito at niyakap siyang muli. Laika, napasaya mo ko ng sobra ngayong gabi. Magiging daddy na ako. I love you. Abot tenga ang ngiti ni Argus dahil sa matinding saya. Pinagbihis siya nito bigla at kakain daw sila sa masarap na restaurant. Pero pili lamang ang gusto ng sikmura niya dahil masela ng kanyang panlasa at pangamoy. Dinala siya ni Argus sa isang mamahaling restaurant at pinapili sa gusto niyang kainin. Pero lumabas lamang sila dahil hindi niya gusto ang amoy sa loob. Bagkus, maasim na prutas ang gusto niya. Binilhan na lamang siya nito sa supermarket ng maraming prutas at iyon ang nilantakan niya pag uwi sa bahay. Habang si Argus ay aliw na pinanonood ng mahal niya kahit na nangangasim sa nakikitang kinakain nito. Inalok naman ito ni Laika pero tumanggi ang binata. Sa gabing yun, hindi umuwi si Argus kundi sinamahan ng nobya sa apartment nito. Pero bukas, kasama niya na itong uuwi ng bahay. Naging successful naman ang simpleng kasal ni Laika at Argus na ginanap sa isang resort. Mga malalapit na kaibigan lamang ni Argus ang dumalo dahil wala naman siyang kamag-anak na pwedeng imbitahan. Buti nga may nag-iisa siyang kaibigan. 1 week lang din sila sa resort at agad bumalik sa Maynila gawa ng maraming aasikasuhin si Argus pagbalik. Naging busy na ito masyado simula nang makalakad ulit pero syempre may sapat na oras para sa kanya. Tignan mo nga naman ang linta kung makasipsip ng sariwang dugo. Boses na nagpalingon sa kanila ni Argus habang kumakain sila sa isang restaurant. Si Tamara iyon kasama ng isang lalaking may edad na lalaki at napapalamutian ng alahas ang leeg hanggang sa kamay. Nagkatinginan sila ni Argus pero hindi siya kumibo. Malaki na noon ang kanyang tiyan dahil nasa 6 na buwan na. Isa pa, triplets ang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Well, hindi na ako magtataka kung bakit pinatulan mo tong personal nurse mo, Argus. Siguro kasi wala ka ng choice noon dahil sa isa kang lumpo. Tumawa ito ng may pangungutya. Nawalan siya ng ganang kumain sa sinabi ni Tamara. Noong una, naaawa pa siya sa babae dahil ramdam niyang mahal nito si Argus. Pero ngayon ay tila ba, pareho sila nitong iniinsulto. Walang choice si Argus dahil sa kalagayan nito. Sinasabi ng babae na hindi siya karapat-dapat para sa lalaki. Bumunot ng pera si Argus at inilagay sa ibabaw ng mesa tsaka tumayo na. Sa ibang restaurant na tayo kumain, love. Mahinang sabi nito sa kanya
at siya inalalayan. Nanggalaiti si Tamara. Ang kapal ng mukha mo, Argus. Pagsisisihan mong hindi ako ang pinili mo. Magsisisi ka. Sumisigaw itong galit habang pilit namang sinasaway ng kasamang lalaki. May boyfriend naman na itong iba pero gusto pa rin silang guluhin ni Argus. Ngayon alam niya na kung bakit ayaw ng lalaki kay Tamara dahil may ugali itong ewan. Umuwi na lang tayo, Argus. Gusto ko nang magpahinga. Pagsampa nila sa kotse ay wika ni Laika. Ginanap nito ang palad niya at dinala sa labi. I'm sorry, love. Guilty ang boses nito. Naiintindihan ko kung bakit hindi mo na siya mahal at kung bakit kanya iniwan noong mga sandaling kailangan mo siya, Argus. Napakurap ito. Dahil hindi kanya mahal, makasarili siyang babae. Nakasimangot niyang tugon, nakaramdam siya ng inis kay Tamara. Ngumiti ito nang bahagyang lumapit sa kanya at hinaplos ang kanyang tiyan. Huwag ka na magalit, sige ka, papangit ang anak natin. Wala nang ibang mahalaga sa akin ngayon, kundi ikaw at ang mga anak ko. Kahit ano pang gawin niya, hindi ko na siya babalikan pa, okay? Nagpakawala siya ng buntong hininga at ikinalma ang sarili. Tsaka siya ngumiti at tumango. Nag-drive naman pa uwi si Argus. Nagpaluto na lamang ang asawa kay Manang pagdating nila sa bahay. At dito, sabay pa rin silang kumain. Nang dumating ang kanyang panganganak, ay wala namang naging problema. Palagi niyang nasa tabi si Argus nang dumating ang kabuwanan at nakaalalay sa kanya. May mga sandali kasing hindi na siya makatulog. Hirap siyang huminga kapag nakahiga, kaya madalas nakasandal lamang siya sa unan kapag natutulog. Pero worth it naman ang hirap niya sa pagbubuntis. Nang makita ang kanilang 3 anak ni Argus, ang bunga ng 1 taong pagiging sex slave niya kay Argus ay ang mga cute na sanggol na sina Aziel, Asvin at ang nag-iisang babae na si Arya. Maluha-luha siya habang tinitignan ng kanyang mga anak na nasa crib. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan niya sa itinuring niyang pamilya, ngayon ay hindi na siya mag-iisa. Ang kanyang mga anak ang tunay na magmamahal sa kanya. Dagdagan pang may mabait at mapagmahal siyang asawa. May matatawag na siyang pamilya sa wakas. Are you done? Boses ni Argus. Nasa pinto ng kwarto at pinagmamasdan siya habang nagpapatulog kay Aziel. Ito na lang kasi ang gising habang ang 2 kapatid ay masarap na ang tulog. 1 buwan na ang mga anak nila na parang kailan lang. Hands-on kasi talaga siya at hindi inaasa sa mga yaya ang pag-aalaga sa mga anak. Bantay lang ang mga ito kapag nagpapahinga na siya. Dahil hyper ang 3 kapag gising at aminado siyang hindi madaling mag-alaga ng 3. Pero kapag nakikita naman ng munting ngiti, isa man sa mga ito, nawawala din ang kanyang pagod. Tiningnan niya si Argus bago sinenyasan na wag maingay. Nakatulog na rin kasi sa wakas ang pinakamakulit sa 3. 11:00 na kasi ng gabi yun, kaya inaantok na rin marahil ang mister niyang ayaw matulog kapag hindi siya katabi. Hindi na ito nakatiis at lumapit sa kanya. Nang makitang tulog na ang anak, agad siyang hinila ng dahan-dahan palabas ng kwarto. Nakaredy na ang higaan nila at matutulog na lang silang mag-asawa. Ang pag-aalaga sa kanya ni Argus ang isa sa pinakanagustuhan niya. Kapag nagpapaluto ng ulam kay Manang, dapat yung paborito niya. Kahit nasa office, kinakamusta sila ng mga bata. Tipong nasa abroad lang at hindi uuwi sa hapon. Corny man, pero iyon ang isang bagay na mas lalong nagpatibay ng kanilang pagsasama. Ang pag-aalaga nga daw nito ngayon sa kanya ay kabayaran noong sobra niya itong inaalagaan. Nung mga panahong hindi ito makalakad, kaya ngayon bumabawi sa kanya si Argus at syempre sinusuklian niya rin ang pagmamahal. Laika anak, hindi makapaniwala si Laika nang makita ang madrasta sa labas ng gate. Sinabi ng guard na may naghahanap nga daw sa kanya, kaya pinuntahan niya ito. Umiiyak ang madrasta na nilapitan siya at hinawakan ng kanyang mga kamay. Nakadama siya ng awa sa itsura nito. Pumayat ito at parang tumanda ng 10 taon. Anak, patawarin mo ko. Kailangan ko ng tulong mo. Nasa hospital ang kuya mo. Nasaksak siya kagabi sa daan habang pauwi galing trabaho. Maawa ka, Laika. Maawa ka sa kapatid mo. Pangako, babayaran ko lahat ng gagastusin mo sa hospital. Wala pa kasi akong sahod pero anak, may trabaho ako. Tumatanggap ako ng labada kay Mrs. Rosario.
Nagitla siya sa sunod na ginawa ng madrasta. Lumuhod ito para lang magmakaawa sa kanya. Inay, hindi niyo na po kailangan lumuhod. Tumuloy ho kayo at magbibihis lang ako. Sasamahan ko kayo sa hospital. Iniwan niya lang sa dalawang yaya ang triplets at kay Manang bago umalis. Tinawagan niya rin si Argus at baka magtaka ito na wala siya sa bahay pag uwi nito lalo na at hapon na iyon. Hindi nagsisinungaling ang kanyang madrasta. 3 saksak ang tinamo ng kapatid niya. Kwento nito, kagalit sa trabaho ang lalaking yun. Nahuli ng araw ng mga pulis at nakakulong na. Nagbago na ako, Laika. Katunayan may trabaho na ako. Narealize ko yun nung mawala ka at nagkasakit si inay. Bumalik ka na sa bahay. Pagmamakaawa ng kapatid niya. Natutuwa siya sa pagbabago ng mga ito. Hindi lang ng kanyang kuya Lendon, kundi pati na rin ng kanyang ina. Nang mawala siya, tsaka lang ng mga ito na-realize na magbago't magbanat ng buto dahil wala nga namang kakainin. Nagkataon lang na sa pagkakataong yun, gipit ang kuya niya dahil nga daw nagbayad ng renta at ilaw kaya walang natira sa huling sahod. Sa kabila ng hindi magandang pagtrato sa kanya noon ng madrasta at kapatid, nagpatawad pa din siya. Hindi naman talaga niya nakakalimutan ng mga ito dahil kahit papaano, naging pamilya sila. Kung tutuusin, ay dapat pa niyang ipagpasalamat dahil sa nangyari, tatagpuan niya ang tunay na pag-ibig. Nakilala niya si Argus na ama na ngayon ng kanyang triplets. Labis namang ipinagpapasalamat ng dalawa ang pagpapatawad niya sa mga ito. Laika, anong nangyari? Nag-aalalang sumugod sa hospital si Argus nang sabihin niyang nasa hospital siya. Lumabas agad dito sa trabaho upang sundan siya dito na labis na nag-aalala sa kanya. Nakahinga lang yata ito ng maluwag nang masigurong ligtas siya. Tuloy ay ipinakilala niya na lang ang asawa sa ina at kapatid niya. Nagulat man ang mga ito na may asawa na siya pero sa huli, ipinagpasalamat ng kanyang madrasta yun. Si Argus ang nagbayad ng bill ng kapatid niya at binigyan pa ito ng maayos na trabaho sa kumpanya. Hindi niya na pinagtrabaho ang kanyang ina sa paglalabada dahil naawa siya rito at sinagot niya na lahat ng pangangailangan nito. Nangako ang kanyang ina na hindi sasayangin ang pangalawang pagkakataon na ibinigay niya rito kaya ngayon napakasaya nito sa tuwing dadalaw sa mga apo. Magkasundo naman si Argus at ang kanyang kapatid. Laika, hindi pa ako nakapagpasalamat sa iyo. Salamat bunso. Madamdaming sabi ng kuya niya minsan nang umuwi ito ng bahay kasama si Argus. Alam mo ba nung akala ko katapusan ko na? Sinabi ko sa Diyos na bigyan ako ng pangalawang buhay para naman makahingi ng tawad sa iyo bunso. Hindi ko pa ito nasasabi sa iyo. Pero ako yung nagpakidnap sa iyo noon. Mga barkada ko sila at yung mga pasako peki lang yun. Niloko kita para maawa ka sa akin dahil alam kong hindi mo ko matitiis. Patawad bunso, patawad. Sa unang pagkakataon, nakita niyang umiyak ang kanyang kuya. Grabing hagulgol nito na niyakap siya. Makikita mo talaga sa mga mata ang senseridad sa paghingi ng tawad. Sadyang malambot lang talaga ang puso niya dahil mabilis niyang napatawad ang kapatid sa kabila ng ginawa sa kanya. Sapat nang nagbago ito. Sinabi niyang huwag sisirain ang ibinigay na tiwala nilang mag-asawa rito dahil wala nang susunod na chance. Sa harap nila ni Argus, nangako itong hindi kailanman babaliin ang isang pangakong magbabagong buhay. Minsan sa dami ng kasalanang nagawa sa iyo ng isang tao, hindi mo inaasahang iba ang sisingil nito. Hindi natutulog ang nasa itaas at palagi niyang nakikita ang mga taong gumagawa ng hindi tama. Ito rin ang gumagabay ng tamang landas. Ay nako friendship, yung kuya mo kapag hindi pa talaga yung nagbago. Naku, ewan ko na lang. Inis na sabi ni Raisa habang nakatingin sa kapatid niya na kasalukuyang kausap si Argus. Nasa outing sila ngayon kasama ang buong pamilya. 1 taon na rin ang lumipas simula nang mapatawad niya ang kinilalang pamilya. Dito nila ginanap ang okasyon para sa unang kaarawan ng triplets na ngayon masayang naglalaro sa gilid ng dalampasigan. Kasama ng kanyang madrasta, ni Manang at ang dalawang yaya. Bakit naman ang init-init ng ulo mo kay kuya? Crush mo no? Tudyo niya at ngumisi. Sinundot-sundot niya ang tagiliran ng kaibigan. Kung dati naiintindihan niyang galit ito sa kuya Lendon niya dahil tambay at batugan.
Pero ngayon, katiwala na ito ni Argus at napatunayan na nito iyon sa loob ng 1 taon. Ano? Crush? Kilabutan ka nga best friend. Hindi ko type yung kuya mo no. Tsaka kahit siya na lang ang natitirang lalaki sa balat ng lupa, hindi ko siya magugustuhan. Hindi siya kumibo dahil kita niya sa gilid ng mga mata ang pagdating ng kuya niya at narinig nito ang sinabi ni Raisa. Talaga? Tinanggal nito ang suot na shade at tumingin kay Raisa. Napalinga bigla ang kanyang kaibigan at natameme bago nagiba ang kulay ng magkabilang pisngi. Nag-blush ito. Naku, tinatawag ako ni Argus. Nandiyan na ako, love. Ani Laika at patakbo siyang lumapit sa asawa kahit hindi naman talaga siya nito tinatawag. Ang totoo, gusto niya lang iwan ng dalawa. Oras na siguro para magka-love life ang best friend niya. Boto naman siya rito para sa kapatid. Bagay naman ng dalawa. Best friend, saan ka pupunta? Laika! Naririnig niyang hiyaw nito pero ngumisi lang siya. Sinalubong naman siya ni Argus at nag-ayang tunguhin nila ang isang isla sakay ng bangka. Tiwala naman silang iiwan saglit ang mga bata dahil naroon naman si Yaya Manang at ang kanyang ina. Nagdala din siya ng kamera upang kumuha ng magagandang view. Hindi naman siya nagsisi dahil napakaganda ng lagoon. Sobrang linaw ng tubig na para bang kay sarap lumangoy at yun ang ginawa nila ni Argus. Nagmistula silang teenager at naghabulan sa tubig. Nang abutan siya ni Argus ay agad siyang niyapos. Seryoso itong tinitigan siya. Nangakong tanging siya lang ang mamahalin habang buhay. Naiiyak siya sa kaligayahan dahil sa sobrang pagmamahal na walang kapantay sa kanya ng asawa. Kaya naman, susuklian niya rin iyon ng walang kapantay na pagmamahal. Hindi lang ang asawa, kundi ang kanilang mga anak.